Napatunayan ng mga Ukrainian na sharpshooter na napaka-epektibo nila sa kanilang pakikipaglaban laban sa mga mananakop na Ruso. Malaking tulong na hawak nila ang pinakamalaking sniper rifle sa buong mundo. Isa na may ilan sa pinakamalayong naitalang pangpatay at kayang tumagos sa karamihan ng uri ng armor sa malalayong distansya sa mas murang halaga. Ano ang rifling ito? Paano ito ginamit ng mga puwersang Ukrainian? At ano ang ibig sabihin nito para sa hinaharap ng mga sniper? Tingnan natin. Malaki ang naging pagbabago ng pakikidigma sa nakalipas na 3 siglo. Ang dating paraan ng pakikidigma na umaasa sa maramihang pagpapaputok para mapunan ang kakulangan sa katumpakan ng mga unang baril at artilyera ay unti-unting naging mas nakabatay sa presisyon, habang ang mga armas ay naging mas eksakto kahit sa malalayong distansya. Ang pagyusbong ng mga sniper noong huling bahagi ng ika-18 siglo dahil sa pagdating ng mas murang mga bariles ng baril na may spiral na guhit ay isa sa pinakamagandang unang halimbawa ng presisong pagtarget sa pakikidigma. Mataas ang pangangailangan para sa mga sniper sa mga labanan. Mula pa noong digmaang revolusyonaryo ng Amerika kung saan tumulong sila na baguhin ang takbo ng mahahalagang labanan. Tulad ng sa Saratoga noong 1777, unang napatunayan ng mga sniper ang kanilang bisa sa labanan laban sa mga individual na kalaban, lalo na sa mga opisyal na madaling tamaan dahil sa magagarang uniforme na kanilang suot. Dahil sa mas malayo at mas tumpak na abot ng mga maliliit na armas, napilitan ng mga opisyal na magsuot ng mas simpleng kasuotan pagsapit ng katapusan ng ika-19 na siglo. Matapos mapatunayan ang kanilang sarili sa anti-personnel na tungkulin, nagsimulang gumamit ang mga sniper ng mas malalaking baril na may espesyal na bala ng heavy machine gun upang targetin ang mga sasakyan ng kalaban tulad ng supply truck o kahit mga tangke. Bagamat naging sobrang tibay ng armor ng mga tangke para masira ng mga sandatang ito nung ikalawang digmaang pandaigdig, epektibo pa rin ang mga anti-material rifle laban sa iba't ibang URL ng target. Dahil sa pagdating ng mga rifling ito, naging banta ang sniper hindi lang sa mga sundalong naglalakad, kundi pati na rin sa mga nakasakay sa mga sasakyan tulad ng armored personnel carrier. Patuloy na tumaas ang bisa ng sniper bilang force multiplier. Kahit na madalas ay kulang pa rin sa mga sandata ang mga sharpshooter na kayang tumugon sa lahat ng kanilang pangangailangan. Ang mga unang sniper ay kadalasang mga mangangaso na pinili para sa kanilang papel dahil sa kanilang karanasan. Kaya naman karamihan sa mga sniper rifle kahit noong dekada 70 ay inangkop mula sa mga rifleng ginagamit sa pangangaso. Ngunit nilimitahan ng ganitong kalakaran ang pag-unlad sa uri ng bala na maaari nilang gamitin. Nagsimulang magbago ang sitwasyon noong dekada 80. Isa sa mga pagbabagong ito ay ang patuloy na pag-unlad ng lumalawak na anti-material na papel ng sniper. Ito ang panahon kung kailan naimbento ang tanyag na Amerikanong kalibreng .50 na Barrett sniper rifle ng isang lalaki mula Tennessee na si Ronnie Barrett. Ang paggamit ng Browning machine gun round para sa sandatang ito ay nagbigay sa sniper ng mas mahabang abot at lakas na nagpalawak sa uri ng mga target na pwedeng sirain. Ang mga dedikadong sharpshooter na sanay sa pagtutok sa mga kalabang infantry ay nagkaroon din ng sandata na maaaring gamitin laban sa mga sasakyan. Nagsimula ring magbago ang mga paraan ng pagre-recruit at pagsasanay ng mga sniper sa panahong ito. Ang karaniwang pagsasanay ng sniper sa mga modernong hukbo ay maaaring tumagal ng 1 taon o higit pa. At dati ay hindi naiiba ang Ukraine dito. Gayunpaman, dahil sobrang kailangan sila sa harapan, nagbigay ang mga paaralan ng sniper sa Ukraine ng crash course na maaaring matapos sa loob lamang ng ilang linggo. Napatunayan ng digmaan sa Ukraine na sa panahon na yon ng tumpak na artilyera at pagmamanman ng drone, kailangan ng mga sniper ng mga sandata na eksakto sa mas mahabang distansya upang maging epektibo at upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Sa kabutihang palad para sa Ukraine, isa sa mga sandata na mayroon sila sa kanilang arsenal ay ang Snipex Alligator. At ito ang pinakamahabang sniper rifle sa buong mundo na may habang 6 na talampakan at 6 na pulgada kapag ito ay ganap ng nabuo. Inilarawan ng mga eksperto ang sandatang ito bilang isang uri na nagpapalit sa mga naunang anti-material rifles tulad ng M107 Barrett na parang mahihinang baril lang kung ikukumpara. Ano nga ba ang mga detalye ng sandatang ito? Halina't suriin natin ng mas malaliman. Ang Snipex Alligator ay isang rifling gawa sa loob ng bansa na unang ipinakilala noong Hunyo 2020. Ang rifle ay gawa ng kumpanyang tinatawag na Zado na itinatag noong 1971 sa Kharkiv, Ukraine. Mula noon, pinalawak na ng kumpanya ang operasyon nito sa ibang bansa at nagkaroon ng mga punong tanggapan sa Alemanya at Netherlands. Isa itong kumpanyang chemical na nakabase sa nanoteknolohiya na dalubhasa sa ceramics, lubricants, mga additive sa langis at gasolina at syempre, mga baril. Si Zado ay isang batikang tagagawa na may higit sa 1,000 at 600 na produkto sa kanilang linya ng kumpanya. Dalawa sa mga ito ay ang anti-material alligator at T-Rex na mga rifle. Ang alligator ay may haba ng barrel na 47 pulgada na higit pa sa doble ng karaniwang haba ng hunting rifle na dinisenyo para tumama sa mga target sa malalayong distansya. Kahit ang barrel ng Barrett M107 ay maliit kung ikukumpara, na may 27 pulgada lamang. Ang rifle ay may bigat na 25 kilo, tumitimbang ng 55 libra at gumagamit ng 14.5 by 100 at 14 mm na anti-material na bala. Ang balang ito na may bigat sa pagitan ng 50 at 66 na gramo at timbang na mga 2.2 onsa ay nagmula sa Soviet Union noong ikalawang digmaang pandaigdig. Doon ito ginamit bilang bala para sa KPV heavy machine gun at sa mga anti-tank rifle tulad ng PTRS-41 at PTR-PTRD-41.
mga sandatang nagamitin sa ilang pagkakataon sa kasalukuyang digmaan sa Ukraine. Mula noong ikalawang digmaang pandaigdig, ang balang ito ay ginamit na rin sa ibang bansa sa mga anti-material rifle, anti-aircraft gun at sa mga machine gun na nakakabit sa mga armored personnel carrier. Ang millimeter na bala ay may iba't ibang uri tulad ng tracer, armor-piercing incendiary at high-explosive incendiary. Ang epektibong abot ng alligator ay 2 kilometro. Pero ang pinakamalayo nitong abot ay 7 kilometro. Para gawing mas eksakto, dinisenyo ito ni Zado bilang isang bolt action na rifle. Binabawasan nito ang pagtilt ng baril na magiging malaki para sa ganitong kalaking bala kung ito ay nagpapaputok sa semi-automatic na mode. Ang receiver ng alligator ay gawa sa bakal at ang bolt guides nito ay may chrome plating na nagpapabawas ng dumi at grasa na naiipon sa barrel dahil sa paulit-ulit na pagpapaputok. Ang rifle ay may kasamang natatanggal na box magazine na kayang maglaman ng 5 bala sa loob. Ang muzzle velocity nito ay halos 1,000 metro bawat segundo, halos Mach 3. Ang isang bihasang tagabaril ay kayang magpaputok ng 12 bala kada minuto. Ang alligator ay maaring gamitin upang umatake sa parehong gumagalaw at nakatigil na mga target. Ang disenyo ng alligator ay nakakatulong upang mabawasan ang malakas na recoil ng bala nito sa iba't ibang paraan. Una, ang bigat nito mismo ang sumisipsip ng karamihan sa enerhiya at nagpapanatili ng katatagan ng sandata. Kaya hindi nararamdaman ng gumagamit ang buong epekto nito. Pangalawa, ito ay may kasamang recoil isolating buttstock at 4 o 5 baffle na muzzle brake. Pangatlo, ang shoulder stock ay may padding upang mabawasan ang pagkapagod at pinsala sa gumagamit. Bagaman naniniwala ang mga eksperto na malamang hindi ito epektibo sa mismong pagbawas ng recoil. Ang rifle ay may height adjustable na cheek rest na maaring ikabit sa kanan o kaliwang bahagi. Mayroon din itong carrying handle na maaring palitan depende kung dadalhin ito ng gumagamit na may nakakabit na silencer. Upang mapadali ang pagdadala ng sandatang ito sa mas malalayong distansya, ang barrel ng alligator ay madaling matatanggal mula sa pangunahing katawan. Ang rifle at ang barrel ay maaaring ilagay ng magkatabi sa isang compact na transport case. Upang mapataas ang katumpakan nito, ang alligator ay maaaring lagyan ng iba't ibang sighting devices at may floating barrel na natural na gumagalaw kapag may recoil. Kasama rin sa rifle ang natitiklop na 4 na posisyon na adjustable bipod at adjustable na monopod sa likod upang lalo pang mapatatag ito kapag nagpapaputok. Ang alligator ay may maliit na kapatid din, ang Snipex T-Rex rifle, na halos kapareho ng kagamitan. Ngunit ito ay nasa bullpup configuration na walang detachable magazine. Ibig sabihin ay isa lang ang kayang ilagay na bala sa bawat pagkakataon. Parehong pinahiran ng espesyal na pintura na tinatawag na Cerakote ang alligator at T-Rex na mga rifle. Bagamat maaring mukhang maliit na bagay lang ito, mahalagang katangian ito para sa kanilang tibay. Ang Cerakote ay isang ceramic na pintura na nagbibigay ng dagdag na proteksyon laban sa mga elemento. Ang mga baril na pinahiran ng Cerakote ay mas kaunti ang palatandaan ng pagkasira dahil mas matibay ito laban sa kalawang at pagkagasgas. Nagbibigay din ang Cerakote ng mas mahusay na proteksyon para sa sandata kapag nalalantad ito sa mga kemikal na maaaring makasira. Ibig sabihin ay mas matagal itong magagamit at sa mas mahihirap na kondisyon bago kailanganing kumpunihin o palitan. Bago pa man dumating ang Cerakote, ang karaniwang paraan upang maprotektahan ang mga baril mula sa mga materyales na nakakaagnas at mga elemento ay sa pamamagitan ng stainless at blued steel na mga finish. Bagamat nakatulong ito sa maraming paraan, hindi naging matibay ang material sa mga basang kondisyon na karaniwan sa mga frontline deployment. Para maprotektahan ang mga sandata laban sa tubig, karaniwang kinakailangan noon ang water repellent na langis. Nalulutas ng Cerakote ang parehong mga problema na nalutas ng stainless at blued steel na mga finish, habang nagbibigay din ng proteksyon laban sa tubig. Ang Cerakote coating ay maaaring magkaroon ng iba't ibang kulay na nagpapahusay sa kakayahang maitago ang rifle, isang mahalagang salik para sa tagumpay ng sinumang sniper. Hindi maaaring gawin ang Cerakote coating ng mag-isa. Kinakailangan nito ang isang bihasang gunsmith para mag-apply nito. Kaya malamang na ang mga gunsmith ng Ukraine ay nilalagyan ng Cerakote ang alligator ayon sa pangangailangan ng misyon para sa mga tropang gagamit nito. Noong Enero 2021, inihayag ng Ministry ng Depensa ng Ukraine na gagamitin nila ang alligator sa serbisyo base sa kasasyang resulta ng mga pagsusuri. Ipinahayag nito na ipinakita ng alligator ang kakayahang maisagawa ang mga misyon na hindi kayang gawin ng kasalukuyang mga sniper rifle, habang napapamahalaan pa rin ang recoil sa katanggap-tanggap na antas. Nagsimimulang ipasok sa serbisyo ang mga rifle noong Marso ng taong yon. Dumating ito sa tamang panahon upang maipadala sa malaking bilang-bilang panlaban sa pagsalakay ng Russia na naganap makalipas ang 1 taon. May mga ulat na kumakalat na ang mga sundalo mula sa British Special Operations ay nagsasanay sa mga Ukrainian sniper kung paano gamitin ang bagong sniper rifle. Hindi patiyak kung nangangahulugan ito na pinag-iisipan ng British Ministry of Defense na gamitin ang sandatang ito para sa sandatahang lakas ng United Kingdom. Sa ngayon, wala pang ibang bansa ang nagpakilala ng alligator o ng T-Rex bilang opisyal na gamit. Hindi pa alam kung ilan sa mga rifleng ito ang nai-deploy na sa Ukraine. Pero malamang na ginagamit na ito ng Ukrainian Special Operations Forces sa malaking bilang sa mga misyon laban sa mga target na mataas ang prioridad. Malaki rin ang posibilidad na may mga sharpshooter na gumagamit ito sa mga regular na infantry division sa mga frontline. Marahil bilang patunay sa kakayahan nitong sumalo ng recoil, may ilang kababaihan na nagsisilbing sniper sa Ukrainian Armed Forces na nakita ng gumagamit ng alligator. Isa sa mga pinakakilalang larawan ng sandatang ito ay ang isang hindi nakilalang babae na hawak ang 2 rifle ng patayo
na nagpapakita kung gaano kataas ang mga ito kumpara sa kanya. Ang bariles, lalo na kapag may nakakabit na silencer, ay sobrang haba na mukhang mas mataas pa ng isang ulo kumpara sa karamihan ng mga lalaking nagpapakuha ng litrato na hawak ito ng patayo. Ang alligator ay nagmarka na sa mga larangan ng labanan sa Ukraine sa ilang mahahalagang pagkakataon. Ayon sa ulat, unang ginamit ng malakihan ang sandatang ito sa labanan sa Mariupol mula Pebrero hanggang Mayo 2022. Doon, ang kontrobersyal na Azov Brigade na inuugnay sa neo-Nazi na ideolohiya at ginamit ni Putin bilang bahagi ng kanyang propaganda para bigyang katwiran ang digmaan, ay iniulat na gumagamit ng alligator na may nakamamatay na epekto laban sa mga puwersa ng Russia bago nagtapos ang labanan sa planta ng bakal ng lungsod. Noong Nobyembre 2023, isang sundalong Ukrainian na naggangalang Vyacheslav Kowalski ang nagtala ng bagong rekord para sa pinakamalayong kumpirmadong sniper kill habang gamit ang alligator. Napatumba niyang isang sundalong Ruso sa layo na 3.8 kilometro o 2.5 milya. Madaling nalampasan ng kill na ito ang dating record na naitala ng isang Canadian Special Forces sniper sa Iraq noong 2017 na may layo na 3.5 kilometro. Hindi yon ang nag-iisang kahangahangang nagawa ng isang alligator sa kamay ng isang Ukrainian na sniper. Sa kasamaang palad, hindi gaanong marami ang nalalaman tungkol sa insidenteng ito. Isang taon bago nito, isa pang Ukrainian na sniper na hindi alam ang pangalan ang gumamit ng kanyang alligator upang patayin ang dalawang target sa layong 2.7 kilometro o 1.8 milya. Iniulat ito bilang pangalawang pinakamalayong kumpirmadong sniper kill noong panahong yon, kasunod ng putok ng Canadian na sniper. Mas kilala ang insidenteng ito dahil may video ito. In-upload ng Strategic Communications Office ng militar ng Ukraine ang video na ito sa Telegram noong Nobyembre 13, 2022. Sa video, makikita ang isang sundalong Ruso na naglalakad sa gilid ng mga puno habang sinusundan siya ng sniper sa pamamagitan ng night vision na nakakabit sa scope. Ayon sa Popular Mechanics, malamang nasa 20 beses na magnification ang scope. Nang huminto sa paglalakad ang sundalong Ruso, isang putok ang pinakawalan ng sniper. Mga 3 segundo ang lumipas bago bumagsak ang target. Isa pang sundalong Ruso na tumakbo para tulungan ang kanyang kasamahan ang sunod na tinarget at binaril. Ang oras na inabot ng bala bago tumama sa target, kapag inihambing sa kilalang muzzle velocity ng baril, ay malamang na nagpapakita na tunay ang video at ang putok bilang patunay ng husay ng Ukrainian sniper at hindi lamang propaganda gaya ng sinasabi ng ibang mga source. Sa kabila ng mga kahangahangang pag-ataking anti-personnel, ang alligator sniper rifle ay dinisenyo talaga para gamitin bilang anti-material na sandata at hindi para targetin ang mga individual na sundalo ng kalaban. Ang mahabang distansya kung saan dinisenyo ang rifling ito para tamaan ang mga target ay nangangahulugan na magiging mas mahirap para sa mga gumagamit nito na tamaan ang particular na mga tauhan ng kalaban. Bagamat kaya nitong gambalain ang galaw at pormasyon ng mga sundalo sa pamamagitan ng panggugulo mula sa ilang kilometro ang layo, maaari ring gamitin ng alligator para sirain ang ilang mga hadlang na humahadlang sa paggalaw ng mga kakamping sundalo, tulad ng mga gawa sa kahoy na estruktura o mga pader na semento. Ang alligator ay pinakaangkop sa pagsira ng magagaan na sasakyan, mga pinatibay na posisyon tulad ng mga lungga, kagamitan sa komunikasyon, mga istasyon ng radar, mga imbakan ng bala at gasolina, mga sistema ng depensa sa impapawid, at mga eroplano sa runway o sa loob ng hangar. Mas malalaki at mas madaling tamaan mula sa malayong distansya ang mga target na ito. May mga ulat pa nga na sapat ang katumpakan ng rifle sa malalayong distansya para tamaan ang mga helikopterong lumilipad. Bagaman wala pang nakumpirmang insidente ng ganitong engkwentro. Mahal ang mga material na target na dinisenyo para sirain ng alligator. Ang mga anti-material rifle tulad ng alligator at ng mas maliit itong pinsan na si T-Rex ay tumutulong sa Ukraine na magsagawa ng asymmetric warfare laban sa mas malaki at mas mayamang kalaban nito. Kayang tamaan ng bala ng rifle ang target nito gamit ang 23,380 pounds o mga 12 toneladang puwersa, higit doble sa lakas na nagmumula sa bala ng .50 caliber Browning machine gun. Sobra-sobra na ang lakas na ito para sirain ng isang pader na gawa sa hollow blocks. Ang sinumang kalabang sundalo na matamaan ng ganitong bala ay siguradong madudurog. Ayon sa Snipex, kayang butasin ng rifle ang 10 mm bakal na armor sa layo na 1.5 kilometro. Sapat na ang lakas na yon para butasin ang side armor ng mga Russian armored personnel carrier tulad ng BTR-80 na inilalagay sa panganib ang lahat ng sundalo sa loob. Ayon sa Oryx Blog, nawalan na ang Russia ng 1,100 at 76 na armored fighting vehicles hanggang Pebrero 11, 2024. Sa bilang na yon, 802 ang nawasak. Nawalan din sila ng 3,435 na infantry fighting vehicles at 377 na armored personnel carriers. Malamang na mas mababa pa ang mga tantiyang ito dahil binibilang lang ng Oryx ang mga kumpirmadong pagkawala na may visual na ebidensya. Hindi tiyak kung ilan sa mga pagkawala na ito ang nagmula sa mga Ukrainian sniper na gumagamit ng alligator. Pero tiyak na may bahagi ang mga tagapagtanggol ng Ukraine dahil sa kanilang access sa isang makapangyarihan at murang anti-material na sandata sa pagkawasak na naranasan ng Russia. Mas madaling biktima ng bala ng alligator ang mga target na may manipis na armor tulad ng mga supply truck. Walang duda na ginamit ito ng mga Ukrainian sniper upang guluhin ang mga column na nagsusupply sa mga puwersa ng Russia na nagdulot ng mas matinding problema sa lohistika na naranasan ng mga hukbo ng Kremlin sa panahon ng digmaan. Isang video na inilabas noong Setyembre 20, 2022 ang nagpapakita ng anti-material na kakayahan ng alligator. Ipinakita sa video ang isang Ukrainian sniper
na ginagamit ito upang tamaan ang isang armored na target mula sa higit 2 kilometro ang layo. Ang target sa malabong video ay kinilalang isang tangke ng Russia. Nakapagpatama ang sniper ng kahit isang bala sa sasakyan at agad na natapos ang video pagkatapos noon. Bagaman hindi nasira ang sasakyan o nagpakita ng anumang palatandaan ng malaking pinsala, ipinakita nito ang layo kung saan kayang magpaputok ng epektibo ng isang bihasang operator ng alligator at ang matinding panganib na dulot nito sa mga mas magagaan ang armor na sasakyan ng Rusya. Tumitindi ang panganib habang papalapit ang sniper. Sa 100 metro, kayang butasin ng bala ng alligator ang 30 milimetro ng bakal na armor. Kaya nalalagay sa panganib ang mas mabibigat na unit. Kahit na mas malalagay din sa panganib ang sniper dito. Hindi magiging madali ang pagtakas pagkatapos ng putok habang may dalang mahaba at mabigat na kagamitan. Dahil dito, karamihan sa mga misyon ng sniper gamit ang alligator ay ginagawa sa mas malalayong distansya. Bahagi ng dahilan kung bakit mahalaga ang anti-material na gamit ng alligator ay dahil mas mura itong opsyon para sirain ang mga target na ito kumpara sa ibang portable na anti-armor na mga sandata. Halimbawa, ang isang Javelin missile ay maaring nagkakahalaga ng $80,000 bawat isa. Ang mismong launcher ay umaabot sa 6 na digit ang presyo. Ang mga kagamitang ito ay nangangailangan din ng mas salimuot na supply chain para gawin at ilipat, kaya't limitado lang talaga ang dami nila. Sa kabilang banda, ang alligator ay aabot lang sa 4 o 5 digit ang presyo. Hindi nakalista ang eksaktong presyo ng rifle. Mayroon ding milyon-milyong 14.5 by 110 at 10 mm na bala na magagamit at madali lang gumawa ng marami pa nito sa loob ng bansa. Ang presensya ng alligator ay nagbibigay daan sa mga puwersa ng Ukraine na hindi gumamit ng mamahaling Javelin o Enlo na bala sa mga target na hindi gaanong mahalaga. Kaya natitipid nila ito para sa tunay na layunin, laban sa pangunahing tangke ng kalaban. Isa pa ito sa mga paraan kung paano nakakatulong ang presensya ng alligator sa hindi pantay na laban ng Ukraine kontra Russia. Gaano man ito kaganda, may mga panganib din ang paggamit ng alligator para sa operator. Nabanggit na natin ang haba at bigat nito na maaring magpahirap sa pagtakas. At hindi lang iyon ang dapat alalahanin ng isang sniper na gumagamit nito. Bagaman maaari itong lagyan ng silencer para mabawasan ang bakas nito, napakalaki pa rin ng muzzle flash tuwing nagpapaputok ito. Inihalintulad pa nga ng isang komentador ang liwanag nito sa pagsabog ng granada. Kahit pa may flash suppressor, madali pa ring makita ang posisyon ng sniper, kaya magiging vulnerable siya pagkatapos magpaputok. Ito ang dahilan kung bakit dinisenyo ang replay na ito para tumarget sa napakalalayong distansya. Ang ganitong kalayuan ang isa sa mga tanging paraan para masigurong ligtas ang sniper na gumagamit nito. Bagamat kapansin-pansin na sa isang training video noong 2021 na inilabas ng militar ng Ukraine, mas mababa ang flash profile ng sandata kapag nilagyan ito ng silencer. Ang pagdating ng alligator at T-Rex sa larangan ng labanan ay nagpapakita na patuloy na nagbabago ang papel ng sniper. Lalong humahaba ang mga distansya at ang record para sa pinakamalayong sniper kill ay mas madalas na napapalitan nitong nakaraang dekada. Ipinakita rin ng mga anti-material sniper ang kanilang kahalagahan sa mga makabagong labanan-laban sa kapantay o halos kapantay na kalaban. Ang mga precision missile, bala ng artilyerya at mga rocket na anti-tank o anti-aircraft na bala ay mabilis na nauubos sa ganitong mga sitwasyon, kung saan parehong nagkukulang ang magkabilang panig sa labanan. Kaya't kailangang mag-ingat ang mga gumagamit kung paano nila gagamitin ang kanilang mga sopistikadong precision na bala. Ang naging tugon sa katotohanan ito ay ang pagbabalik sa mga lumang paraan. Sa maraming aspeto, ang luma ay nagiging bago. Halimbawa, umasa ang mga puwersang Ukranyano sa mga lumang estilo ng flak cannon para pabagsakin ang mga Iranian Shahed drone dahil hindi praktikal na gamitin ang mga sopistikadong missile para dito. Ipinapakita ng alligator ang parehong prinsipyo laban sa mga target sa lupa. Ang sniper ay laging magiging banta sa mga kalaban, lalo na sa mga mahahalagang target na hindi nag-iingat. Gayunpaman, sa anti-material na papel, maaring makita ng mga sniper ng huling bahagi ng ika-21 siglo ang kanilang pinakamabisang gamit. Magiging banta kaya ang mga sniper ng hinaharap na may mga sandatang tulad ng alligator sa mga lalong nagmamahalang kagamitan ng kalaban sa mas murang halaga. Nang unang matanggap ng militar ng Ukraine ang FV-100 at 3 Spartan Armored Personnel Carriers noong Hulyo 2020, hindi ito naging balitang umalingaw-ngaw sa buong mundo. Sa katunayan, karamihan sa mga military analyst ay sumang-ayon na malamang ay hindi makakaroon ng malaking epekto ang mga sasakyan sa labanan. Sapagkat kahit noon pa man, malayo na sila sa mga makabagong infantry fighting vehicles at mismong Britanya ay inalis na ito sa serbisyo mahigit 15 taon na ang nakalipas. Naging ikapitong bansa ang Ukraine na gumamit ng sasakyang ito, kung saan ang Latvia lang ang isa pang bansang Europeo na mayroon pa nito. Kung ikukumpara sa mga makabagong kagamitang militar ng Russia, mukhang payak at kulang ang mga Spartan. At gayunpaman, makalipas ang 3.5 taon ng digmaan, dumami ang bilang ng mga Spartan sa labanan mula 35 hanggang halos 200. At mula sa bilang na iyon, tinatayang 35 lamang ang nawala, ayon sa open source intelligence monitoring company na Oryx. Ang survival rate na nasa 82.5% ay kapantay ng ilan sa pinakamatagumpay na Western at Ukrainian na mga sistema.
na nagpapahiwatig na ang mga simpleng sasakyang ito ay higit pa sa nakikita ng mata. Kaya, suriin natin kung paano nga ba nagawang-gawing mga halimaw sa harapan ng Ukraine ang mga sasakyang dapat sana'y itatapon na ng UK na kayang sumabay sa mga advanced na tangke ng Russia. Ngayon, simulan natin sa aktwal na mga detalye kung anong kinakatawan ng mga ito at kung bakit halos naging lipas na agad ang mga Spartan. Ang FV-103 Spartan ay dinevelop noong dekada 1970 bilang bahagi ng pamilyang Combat Vehicle Reconnaissance Tract o CVRT ng Britanya. Ang pilosopiya ng disenyo ay simple lang. Lumikha ng mabilis na sasakyan na kayang maghatid ng mga espesyalistang team tulad ng anti-aircraft crews o reconnaissance units sa loob ng labanan habang nakakasabay sa bilis ng mas mabibigat na tangke. Para makamit ito, todo ang ginawa ng mga British na inhinyero sa pagtatanggal ng bigat mula sa tradisyonal na infantry carrier hanggat maaari. Ang katawan ay ginawa mula sa welded aluminium alloy embes na bakal na may kapal na hanggang 60 mm lang sa harapang bahagi. Nagbigay ito ng proteksyon laban sa 14.5 mm na bala mula sa humigit kumulang 200 metro at mga shrapnel, pero wala nang iba pa. Ang direktang tama mula sa kahit anong modernong sandata laban sa tangke ay tatagos agad. Ang 175 horsepower na makina ng Jaguar ng sasakyan ay kayang itulak ito hanggang 60 milya bawat oras sa bukas na kalsada at kapag kaunti lang ang karga. Ang kabaliktaran naman ay dahil sa ratio ng bigat at lakas, kaya nitong umakyat sa 60 degreeng ahon. Ang kompartimento ng Isquad ay kayang maglaman ng 4 na sundalo lang, hindi pa kasama ang 3 crew, at maaaring pasukin sa pamamagitan ng likurang pinto o mga hatch sa bubong. Ang armas ng sasakyan ay binubuo ng isang 7.62 mm L-37A1 na machine gun na nasa kupola ng kumander. Sapat na ito para sa sariling depensa laban sa mga infantry. Pero sa huli ay walang silbi laban sa mga nakabaluting target, kahit pa isa pang Spartan. Ang kombinasyon ng mahina na armor at pagkakaroon lamang ng limitadong kakayahan sa operasyon ay nagresulta sa hindi talaga nagamit ang Spartan sa totoong labanan. Sa halip ay nagsilbi itong pandagdag na transportasyon para sa militar ng UK. Kahit noon, ang tuloy-tuloy na pagbuti ng mga armas ng tradisyonal na infantry fighting vehicles ay nagresulta na ang tangke ay mabilis na napapalapit sa puntong mapapabagsak ito ng mga katulad na pandagdag na sasakyan. Dahil dito, pinalitan ng UK ang Spartan ng mas mahusay na Panther Command and Liaison Vehicles. Ang huling mga Spartan na nasa serbisyo ng Britanya ay inalis noong 2009. Para sa konteksto, ihambing ang Spartan sa kasalukuyang kagamitan ng Ukraine mula sa panahon ng Soviet at mga alternatibo mula sa kanluran. Ang BTR-3. Ang karaniwang lokal na ginawang APC ng Ukraine may bigat na 16.4 na tonelada at kayang magsakay ng 3 hanggang 6 na sundalo, habang armado ng 30 mm otomatikong kanyon. Ang Amerikanong M113 na ginagamit din ng Ukraine ay may bigat na 14 na tonelada at kayang magsakay ng 11 sundalo. Ang M2 Bradley na labis na hinahangad ng Ukraine ay may bigat na 27 tonelada, kayang magsakay ng 6 na tropa bukod pa sa crew, at may 25 mm. Autocannon kasama ang TOW o Tube Launch, optically tracked, wire-guided na anti-tank missiles na may sopistikadong thermal sights. Kung ikukumpara sa mga pamantayang ito, mukhang kaawa-awa ang Spartan. Pero noong nangako ang UK na magpapadala ng 35 Spartan noong 2022 at pagkatapos ay tinaasan pa ang pangakong yon sa mahigit 120. Malugod itong tinanggap ng Ukraine. Nang ang Serhiy Prytula Charity Foundation ay nakalikom ng $6.5 milyong sa loob lamang ng 36 na oras para bumili ng karagdagang 60 Spartan mula sa mga pribadong nagbebenta sa UK noong Nobyembre 2022. Nagdiwang ang mga sundalong Ukrainian nang makakuha pa ng 13 Spartan ang Ukrainian World Congress sa pamamagitan ng Unite with Ukraine Initiative. Nagpaligsahan ang mga unit sa unahan ng labanan para makuha ang mga ito. Ang kasiyahan ay dahil nakita ng mga puwersang Ukrainian ang isang bagay na hindi napansin ng mga Western analyst. Sa isang digmaan na pinangungunahan ng mga drone, artillerya at tuloy-tuloy na pagmamanman, ang mga tila kahinaan ng mga Spartan ay talagang mga nakatagong lakas. Hindi na pinilit ng mga crew ng Ukrainian na gamitin ang Spartan bilang isang frontline infantry fighting vehicle. Para na rin silang nagpakamatay kung ginawa nila iyon. Sa halip, ginawa nila itong isang high-speed armored taxi na inangkop para sa mga misyong mabilisang pagpapasok at pagkuha sa ilalim ng pinakamapanganib na mga kondisyon. Ipinaliwanag ng isang sundalong Ukrainian ang operational concept bilang pumasok ng hindi napapansin, tapusin ang gawain ng hindi napapansin, ihatid ang assault team ng hindi napapansin, pumasok at ilabas ang ating mga tao. Ito ay lubang na iba sa doktrina ng NATO tungkol sa mechanized warfare noong orihinal na dinisenyo ang sasakyan, kung saan ang mga infantry fighting vehicle ay sumusulong kasabay ng mga tangke habang pinipigil ang mga posisyon ng kalaban gamit ang mga autocannon.
Ang isang typical na misyon ng Spartan sa serbisyo ng Ukraine ay ganito ang takbo. Ang sasakyan ay naghihintay na nakatago sa hanay ng mga puno o sa likod ng nakaumbok na lupa na naka-off ang makina upang mabawasan ang thermal at electromagnetic na bakas nito. Ang mga Ukrainian FPV drone ay nagsisiyasat sa daraanan sa unahan, tinutukoy ang mga Russian na observation post, posisyon ng artillerya at mga operator ng drone. Kapag napagpasyahan ng mission commander na ligtas na ang pagkakataon, pinaandar ng crew ng Spartan ang makina at mabilis na pinapabilis ang takbo sa bukas na lupa. Ang layunin ay bilis at sorpresa. Sa 60 milya kada oras, kaya ang takpan ng sasakyan ang halos 1 milya kada minuto, malaking nababawasan ang oras na maaaring makita ito ng mga puwersa ng Russia, magpadala ng datos sa pag-target at maglunsad ng mga kontra-atake. Ang maliit na sukat na akala mo'y kahinaan ay naging isang kalamangan. Ang Spartan ay isa sa pinakamakikitid at pinakamaikling sasakyan sa klase nito, na may habang, walapang, 17 talampakan at lapad na 8 talampakan at 2 pulgada. Ibig sabihin, kaya nitong magtago sa mga posisyon na maglalantad sa mas malalaking sasakyan tulad ng BTR-3 o Bradley. Ang mababa nitong silweta na wala pang 9 na talampakan ng taas ay nagpapahirap sa mga Russian drone na makita at subaybayan ito, lalo na kapag mabilis itong gumagalaw sa masalimuot na lupain. Nang kinailangang ilikas ng mga puwersang Ukrainian ang mga sugatang sundalo mula sa lantad na mga posisyon malapit sa Bakhmut, naging napakahalaga ng mga Spartan. Dahil sa medyo mababang taktang kapasidad, madalas kailangang siksikin ng mga Ukrainian sa loob ng kompartimento ng sasakyan, depende sa tindi ng kanilang mga sugat. Ang ilang biyahe ng paglikas ay naging alamat sa mga unit ng Ukrainian na nakakarga ng higit sa 1 dosenang sundalo. Isang miyembro ng crew ang nag-ulat na, pauwi na, walang gamit sa loob, kaya pinagsisiksikan nila ang mga tao na parang Tetris. Malayong lumampas ito sa dinisenyong kapasidad ng Spartan na 7 tauhan sa kabuuan. Pero sa mga emergency evacuation, inuuna ng mga Ukrainian crew ang pagsagip ng buhay kaysa sa pagsunod sa mga espesipikasyon. Ang magaang timbang ng sasakyan ay nagbibigay rin ng mahalagang kalamangan na palaging minamaliit ng mga Western analyst, ang ground pressure. Sa bigat na 10.6 na tonelada na nakakalat sa tracked surface area nito, ang Spartan ay naglalagay ng humigit kumulang 0.4 kilo bawat sentimetro kwadrado ng ground pressure. Ihambing ito sa isang main battle tank tulad ng T-72 na may bigat na 46 na tonelada na lumilika ng humigit kumulang 0.9 kilo bawat sentimetro kwadrado o ang Leopard 2 na higit sa 60 tonelada na lumilika ng mas mataas pang presyon. Malaking bagay ang pagkakaibang ito sa kilalang itim na lupa ng silangang Ukraine na nagiging makapal na putik tuwing pagtunaw ng yelo tuwing pagsibol at pagkatapos ng malalakas na ulan. Ang mas mabibigat na sasakyan ay nababaon sa putik at nagiging madaling target ng artilyera at mga drone. Dahil sa mababang ground pressure ng Spartan, kaya nitong dumaan sa mga lupang hindi kayang tawirin ng mas mabibigat na arma, kaya nagkakaroon ng mga tactical na opsyon na hindi posible para sa mga unit na gumagamit ng mga BTR-3 o Bradleys. Sa katunayan, may ilang ulat na nagsasabing ang isang sundalo na tatalon mula sa sasakyan ay maaaring mabaon sa putik kung saan dumaan ang Spartan nang walang problema. Mas kahanga-hanga pa, ang magaan nitong timbang ay maaaring magbigay ng kaunting proteksyon laban sa mga anti-tank mine. Karamihan sa mga pressure-activated na anti-tank mine ay dinisenyo para ma-activate sa bigat na 150 hanggang 300 kilo. Sapat para matiyak na sasabog ang mga ito sa ilalim ng mga tracked na sasakyan, pero hindi masasayang sa mas magagaan na banta. Ang Spartan ay napupunta sa isang gray zone kung saan may ilang mina na maaring hindi palaging sumabog, lalo na ang mga lumang modelo ng Soviet na parehong inilagay ng Ukraine at Russia sa malawakang paraan. Bagamat hindi ito garantisadong proteksyon, maaari itong magbigay ng dagdag na tsansa ng kaligtasan na wala sa mas mabibigat na armor. Siyempre, ang mga pamalit na Spartan ay may kasamang malalaking pagpapabuti sa armor upang hindi sila ganon kadaling masira kapag sumabog sa mina o tinamaan ng mas malaking kalibre. Kaya hindi malinaw kung gaano sila kaepektibo sa pag-iwas sa mga mina. Pero napagtanto ng Ukraine ng maaga na ang ilang technical na detalye ng mga sasakyan ay hindi na talaga mahalaga sa kabuuang takbo ng digmaan. Ang pananakop ay mabilis na naging isang matinding laban kung saan walang panig ang makausad ng maayos. Dahil dito, naghari ang mga sistemang walang tripulante. Parehong panigay nagpapalipad ng 10,000 drone bawat buwan, mula sa simpleng komersyal na quadcopter na nagbabagsak ng granada hanggang sa mga sopistikadong FPV racing drone na nilagyan ng mga anti-tank na warhead, hanggang sa mga long-range loitering munitions tulad ng Russian Lancet at mga binagong sistema ng Ukrainyano. Ang tradisyonal na doktrina ng tanke ay inaakalang ang makapal na armor at mga aktibong proteksyon na sistema ay magbibigay ng kaligtasan. Ngunit ang mga drone ay umaatake mula sa itaas, tinatamaan ang pinakamanipis na armor sa bubong ng kahit anong sasakyang militar. Sumasalakay din sila ng sabay-sabay o parang kawa na dinadaig ang mga aktibong proteksyon tulad ng auto-cannons o kahit mga pasibong dagdag gaya ng netting. At kahit ang mga kawan ng drone ay mas mura ng napakalaki kumpara sa mga sasakyang kanilang sinisira.
Sa ganitong sitwasyon, ang kakulangan ng mabigat na armor ng mga Spartan ay naging kakaibang kalamangan. Dahil hindi ito dinisenyo para makaligtas sa mabibigat na anti-tank na sandata, malayang na-optimize ng mga inhinyero ng Ukraine ang Spartan para sa depensa laban sa drone, nang hindi iniisip ang pagpapanatili ng balanse sa iba't ibang uri ng proteksyon. Sa isang video noong huling bahagi ng Hulyo 2025, makikita mong malinaw na nilalagyan ng mga Ukrainian na Spartan ng katulad na anti-drone netting na ginagamit sa mga pangunahing battle tank at iba pang IFV. At sa halos parehong paraan, tinatakpan ang metal wire net ng camouflage na canvas o katulad na material para magamit ang nabanggit na taktika ng line weight bago pa man kailanganin ang mga sasakyan para sa transportasyon. Bilang alternatibo, ang ilang mga sasakyan ay inayos muli upang magsilbing karagdagang kagamitan sa labanan sa halip na para sa transportasyon. Ginawa ito sa pamamagitan ng paglalagay ng Tor na may hawak na M2 Browning na mabigat na machine gun at otomatikong grenade launcher sa halip na ang karaniwang autocannon. Bagaman hindi nito pinayagan ng sasakyan na magkaroon ng mga panlaban sa drone, malaki naman ang itinaas ng kakayahan nitong umatake. Ngunit ang mga purong technical na espesipikasyon lamang ay hindi lubos na nagpapaliwanag kung bakit naging matagumpay ang mga Spartan sa Ukraine kahit na orihinal silang nakatagdang itapon sa junkyard. Sa totoo lang, ang mga sasakyan ay natalo lang ng mas bagong disenyo habang nagsisilbi sa kanilang mga hukbong NATO. Ngunit ang praktikal na pangangailangan ng Ukraine ay nagbibigay daan sa isang uri ng panibagong pagkakataon para sa mga paboritong lumang disenyo na iyon. Nang iretire ng Britanya ang Spartan Fleet noong 2009, pinalitan nila ito ng Panther Command and Liaison Vehicles. Ang mga ito ay mga sasakyang 6 sa 6 ang gulong na nakabase sa Italian Iveco Medium Multi-Role Vehicle. Ang Panther ay may bigat na 7 tonelada, may 6 na upuan para sa mga tauhan at nagbibigay ng Stanag Level 2 na ballistic protection. Mas mabilis ito sa mga kalsada, mas matipid sa gasolina, mas madaling i-maintain at mas komportable kumpara sa truck na Spartan. Para sa mga operasyon ng NATO sa Iraq at Afghanistan, ito ay may saysay. Ang mga puwersa ng koalisyon ay nag-operate na may napakalaking kalamangan sa ere. Sophisticadong ISR, mga network ng intelihensya, pagmamanman at reconnaissance, at mga linya ng supply na kayang maghatid ng mga pyesa kahit saan sa loob ng 48 oras. Sa ganong kapaligiran, ang mga sasakyang may gulong na mas mababa ang gastos sa operasyon at mas maganda ang takbo sa kalsada ay perpekto. Pero ang Ukraine ay hindi nakikipaglaban para sa kalamangan sa himpapawid. Lumalaban ito sa isang digmaang halos magkapantay ang lakas, kung saan parehong may malalakas na artilyera, mga grupo ng drone at kakayahan sa electronic warfare ang magkabilang panig. Ang mga kalsada ay mahigpit na binabantayan at madalas na minahan o tinatamaan ng artilyerya o mga drone. Kasabay nito, ang mga linya ng supply ay laging nanganganib at hindi maasahan sa magkabilang panig dahil sa napakaraming long-range drone attacks na nangyayari araw-araw sa buong 600 milyang front. Sa ganitong kalagayan, ang luma ng Spartan na may tracked mobility, maliit na sukat at simpleng mekanismo ay naging mas mahalaga kaysa sa mga mas bago at mas sopistikadong alternatibo. Mas matatag ang tracked suspension kapag dumadaan sa hindi pantay na lupa at ang kakayahan ng sasakyan na umakyat sa matatarik na burol ay halos walang kapantay ang halaga. Sa parehong uri ng maburol na lupain na may mga taniman at kanal na siyang nanginghibabaw sa harapan ng Ukraine at Russia sa Donbas. Ang mga puwersa ng Ukraine ay nakikipaglaban sa isang digmaan na mas kahawig ng Eastern Front noong ikalawang digmaang pandigdig kaysa sa mga laban ng pinaghandaan ng NATO. Sa ganitong konteksto, mas mahalaga ang dami, kadalian ng pagmamantini at taktikal na kakayahang umangkop kaysa sa kakayahan ng bawat sasakyan. Ang mga numero pa lang ay nagsasabi na dahil nakatanggap ang Ukraine ng humigit kumulang 200 Spartan na iba-iba ang bersyon sa pamamagitan ng iba't ibang paraan. Ihambing ito sa bilang ng iba pang Western systems na natanggap nila. Humigit kumulang 100 Leopard 2 na iba't ibang bersyon mula 2-4 hanggang 2-6 mula sa iba't ibang bansa ng NATO. 30 isa tangkeng M1 Abrams mula sa Estados Unidos kung saan 27 dito ang nawala ng Ukraine. Humigit kumulang 300 misa-1 na iba't ibang bersyon. Karamihan ay ibinigay ng Lithuania mula sa produksyon noong panahon ng Soviet. 190 Bradleys M2, M3 na ibinigay ng Estados Unidos na may humigit kumulang 40 nawala o nasira. Ang mga Spartan ay sapatang bilang upang masangkapan ang maraming brigada. Ang mga puwersang Ukrainyano ay bumuo ng ika-250 isang na Territorial Defense Battalion, ang ika-127 na Territorial Defense Brigade, at mga elemento ng ika-67 Mekanisadong Brigade sa paligid ng mga operasyon ng Spartan. Ang mga unit na ito ay nakabuo ng mga espesyal na taktika na ginagamit ang liksi ng sasakyan at kakayahan nitong maghatid ng mga tropa. Pero dito, nagiging mas kapanapanabik ang kwento. Kung nakakamit ng Ukraine ang mga resultang ito gamit ang 50 taong gulang na mga sasakyan na itinuring ng Britanya na walang halaga, ano pa kaya ang magagawa nila gamit ang mga kagamitang itinuturing ng NATO na moderno? Ang mga Panther na sasakyan ng Britanya na pumalit sa Spartan ay hindi pa iniaalok sa Ukraine.
Ganoon din ang mga tracked warrior infantry fighting vehicles na kamakailan lang ay inalis ng Britanya sa serbisyo kahit na nabanggit na ito sa mga posibleng aid package sa hinaharap. Ang mas makapangyarihang Ajax reconnaissance vehicles na ngayon pa lang pumapasok sa serbisyo ng Britanya ay hindi pa man lang pinag-uusapan. Bahagi ng dahilan kung bakit nananatili ang Britanya sa mga kagamitan na halos kasing edad ng mga sasakyan ng Ukraine ay dahil sa pamamahala ng pampulitikang panganib. Gustong iwasan ng mga bansa sa NATO ang pagbibigay ng napaka-advanced na mga sistema dahil kapag ito ay nawala o nahuli, maaaring malantad ang mga classified na teknolohiya. Isa pang dahilan ay ang pagiging komplikado ng pagsasanay. Ang mga makabagong sasakyan ay nangangailangan ng masusing pagsasanay ng mga crew na tumatagal ng ilang buwan. Panghuli, may usapin ng maintenance infrastructure dahil ang mga mas bagong sasakyan ay nangangailangan ng espesyal na pasilidad at piyesa na wala at hindi magkakaroon ang Ukraine. Siyempre, may isa pang posibilidad kung saan ideklara ng Rusya na ang ilan sa mga donasyong ipinapasa ay maaring masyadong magbigay ng kalamangan sa Ukraine at di umano'y magbanta sa buong Rusya. Kapalit nito, maaring paigtingin ng Rusya ang digmaan sa pamamagitan ng paggamit ng mga taktikal na sandata, kabilang na ang mga nuclear laban sa Ukraine upang mapabilis ang takbo ng digmaan kumbaga. Hindi na bago ang ganitong taktika ng pananakot. Dahil dati nang sinubukan ni Putin na hadlangan ng paglipat ng mga pangmalayuang misil, tangke at eroplano at hindi natin alam kung saan niya susunod na ilalagay ang susunod na imahinaryong pulang linya. Pero ang tagumpay ng Spartan ay nagpapahiwatig na maaaring masyadong maingat ang mga kalkulasyong ito. Napatunayan ng mga puwersang Ukranyano na kahanga-hanga ang kanilang kakayahan sa pag-aangkop ng mga kanluraning kagamitan, gumagawa ng mga paraan para maresolba ang mga hamon sa pagpapanatili at bumubuo ng mga taktika na nagpapalakas sa mga kalakasan ng kanilang kagamitan habang pinapaliit ang mga kahinaan nito. Isipin kung ano ang ibig sabihin nito para sa mas malawak na balanse ng militar sa pagitan ng Russia at NATO. Nawalan na ang Russia ng mahigit 23,000 piraso ng kagamitang militar simula nang magsimula ang pananakop ayon sa mga dokumentadong visual na kumpirmasyon ni Oryx. Kasama rito ang humigit kumulang 13,500 nakabaluting sasakyan na nawasak na kinuha mula sa mga stock na naipon sa loob ng mga dekada. Ang kasalukuyang kapasidad ng produksyon ng Russia ay humigit kumulang 250 M na tangke at nasa pagitan ng 70 hanggang 100 BMP-3 na sasakyang panlaban ng impanterya kada taon na malayo sa kinakailangang bilang para sa pagpapalit. Napilitan ang bansa na maglabas ng mas luma at lumapang kagamitan mula sa imbakan, nagpapadala ng mga T-62 mula pa noong dekada 1960 at may mga ulat pa nga ng mga T-34 mula pa noong ikalawang digmaang pandaigdig na nakita sa mga tren papuntang Ukraine. Ang pinagsamang kapasidad ng industriya militar ng NATO ay napakalayo kumpara sa Russia. Ayon sa mga analyst ng militar ng Poland, mahigit 8,800 mga tangkeng M1 Abrams ang ginawa ng Estados Unidos mula 1,979 hanggang 1,973 na may libo-libong nakaimbak at humigit kumulang 135 na bago ang ginagawa bawat taon hanggang ngayon. Ang Alemanya ay gumawa ng mahigit 3,000 mga tangkeng Leopard 2. Ang Britanya ay gumawa ng halos 500 Challenger tanks. At ang Pransya ay natayo ng mahigit 400 Leclerc tanks. At ang mga ito ay mga modernong pangunahing tangke ng labanan na may composite armor, 120 mm na smoothbore cannons, advanced fire control systems at mga sopistikadong active protection systems. Kung magpapasya ang mga bansa ng NATO na ilipat kahit 10% ng kanilang mga tangke na hindi ginagamit sa aktibong serbisyo papunta sa Ukraine, ito ay mga ngahulugan ng mahigit 1,000 modernong MBTs na papasok sa labanan. Halos walang silbi ang mga Spartan kung ikukumpara. Ganito rin ang sitwasyon pagdating sa mga infantry fighting vehicles, artillery systems, air defense platforms at combat aircraft. Mayroon ang NATO ng mga kagamitan. Ang tanong ay palaging tungkol sa political will. Ipinapakita ng naging performance ng mga Spartan na kahit ang mga pinaglumaan na kagamitang kanluranin kapag ginamit ng tama ay mas mahusay pa rin kaysa sa mga kasalukuyang sistema ng Russia. Ang mga sundalo at inhinyero ng Ukraine ay hindi naman talaga likas na mas magaling kaysa sa mga taga-Russia na masasabi nating isa sa mga pinakamay karanasang tagapagtustos ng militar sa silangang hemispero. Pero ang pag-unlad ng militar sa kanluran sa nakalipas na 50 taon, kahit sa mga sasakyang itinuturing ng Laos, ay nagbunga ng mga kakayahan na hindi kayang tapatan ng kasalukuyang military-industrial complex ng Russia. Higit pa sa tactical na paggamit at estratehikong implikasyon, ang tagumpay ng Spartan ay nakasalalay sa mga partikular na pagpiling pang-inhiniriya na lalo pang pinahusay ng mga pagbabago ng Ukraine. Particular, ang dalawa. Browning ay nagbibigay ng napakalaking pagtaas sa firepower laban sa mga infantry, magagaan na sasakyan at mga pinatibay na posisyon. Sa pinakamataas na epektibong abot na bahagyang higit sa 1 milya, pinapayagan nito ang mga crew ng Spartan na tamaan ang mga target na hindi nila maaabot gamit ang orihinal na 7.62 mm sandata. Hinalalawak pa ng MK Labinsiam grenade launcher ang kakayahang ito hanggang 1.37 milya.
Nagpapalipad ng mga high-explosive fragmentation rounds na kayang supilin ang mga posisyon ng kalaban o butasin ang mga sasakyang may mas manipis na armor. Gayunpaman, may malaking kahinaan ang mga sandatang ito. Hindi tulad ng orihinal na L-37A1 na maaring paputukin mula sa loob ng sasakyan, kailangan ng M2 at MK-11 na lumantad ang tagabaril sa ibabaw ng turret. Tinugunan ito ng mga tripulanteng Ukrainyano sa pamamagitan ng paglalagay ng mga improbisadong armor shield sa paligid ng pagkakakabit ng mga sandata, gaya ang mga hinang na bakal na plato na nagbibigay proteksyon laban sa putok ng maliliit na armas at shrapnel, habang pinapayagan ang tagabaril na gamitin ang sandata. Ang mga sasakyan ay nilagyan din ng makabagong sistema ng komunikasyon. Ang ilan sa mga Spartan ngayon ay may Harris na radio na nagpapahintulot ng integrasyon sa mga network ng utos ng Ukraine at koordinasyon sa mga operator ng drone. Inaksyonan nito ang isa sa mga pangunahing limitasyon ng orihinal na mga sasakyan. Ngunit ang mga radyo mula dekada 70 ay hindi talaga tugma sa makabagong encrypted na komunikasyon. Napatunayang kasing halaga rin ang mga upgrades sa fire control. Bagamat hindi dinisenyo ang Spartan bilang tagawasak ng tangke, nakita ng mga puwersang Ukrainyano ang potensyal nito bilang plataporma ng suporta sa putukan. Ang ilang mga sasakyan ay nilagyan ng laser rangefinder at pinahusay na optical sights na labis na nagpaangat ng katumpakan sa malalayong distansya. Napansin ng isang miyembro ng crew, goma ang mga gulong nito at isa yon sa mga benepisyo nito. Tahimik ito, walang kalansing ng bakal at may rubber pads din ang mga track na tumutulong magpababa ng ingay. Ang tahimik na operasyon na ito, kasabay ng pagbawas ng thermosignature sa pamamagitan ng tamang pamamahala ng makina, ay ginagawa ang Spartan na kakagulat na mahirap matukoy kahit wala itong mga sopistikadong anti-surveillance system. Sa isang kapaligirang pinangungunahan ng thermal optics at acoustic sensors, ang tahimik na operasyon ay nagbibigay ng mahalagang kalamangan sa mga misyon ng insertion at extraction. Marahil ang pinakamahalaga, ang Spartan ay mechanical na simpel na nangangahulugang kayang gawin ng mga tripulante ng Ukranya ang karamihan ng maintenance sa mga kondisyon sa field. Kapag naputol ang track, pinapalitan nila ito. Kapag nag-overheat ang makina, pinapalitan nila ang mga linya ng coolant. Hindi kailangan ng sasakyan ng espesyal na diagnostic computer o mahirap hanaping electronic components. Ihambing ito sa Bradley na may komplikadong turbocharged diesel engine, automaticong transmission, digital fire control system at integrated battlefield management computers. Kapag nasira ang Bradley sa Ukraine, kadalasan kailangan itong dalhin sa mga espesyal na maintenance facility na may mga bihasang technician at proprietary na diagnostic equipment. Ang bentahe sa maintenance na ito ay lalo pang lumalaki habang tumatagal. Pagkatapos ng ilang buwang operasyon, bumababa ang operational readiness rate ng Bradley fleet habang dumarami ang maliliit na sira ng mga sasakyan na hindi kayang ayusin sa field. Mas mataas ang availability ng Spartan fleet dahil kayang ayusin agad ng mga crew ang mga problema imbes na maghintay pa ng espesyal na suporta. Ipinapakita rin ng tagumpay ng Spartan program ng Ukraine kung paano nagbago ang ekonomiya ng military procurement sa paglipas ng panahon sa iba't ibang rehiyon. Mas partikular, ang mga kanluraning militar ay dati nang naghangad ng mas sopistikadong mga plataporma na inakalang ang technological na kahusayan ay magbibigay ng tiyak na kalamangan sa anumang labanan. Ito ang nagbunsod sa mga sistemang gaya ng F-35 fighter jet na nagkakahalaga ng $100 milyong bawat eroplano. Ang Zumwalt-class destroyer na nagkakahalaga ng $7.5 bilyong bawat barko. At ang Future Combat Systems Program na kinansela matapos gumastos ng $18 bilyong nang hindi man lang nakapag-deploy ng kahit isang operasyonal na sasakyan. Mukhang tama naman ang lohika. Ang advanced na teknolohiya ay nagpapalakas ng bisa sa labanan, kaya ang pag-invest sa pinakamagagandang sistema ay nagbubunga ng pinakamainam na kakayahang militar. Pero ang karanasan ng Ukraine ay nagpapahiwatig na ang lohikang ito ay bumabagsak kapag may mataas na antas ng tradisyonal na digmaan. Ang problema ay hindi dahil kulang sa kakayahan ang mga advanced na sistema, dahil ang Bradley ay walang dudang mas may kakayahan kaysa sa Spartan sa halos lahat ng aspeto na maaaring sukatin. Ang mga advanced na sistema ay hindi basta-basta kayang gawin, panatilihin o i-deploy sa sapat na dami para maging mahalaga kapag mataas ang antas ng pagkawala. Halimbawa, tingnan natin ang ilang simpleng matematika. Kung ang Bradley ay nagkakahalaga ng $4.35 milyong na siyang tinatayang halaga kada unit sa mga kamakailang order ng US Army, at ang isang nire-refurbish na Spartan ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $50,000 na siyang presyo na binayaran ng mga Ukrainian charitable foundations sa mga pribadong nagbebenta sa UK, makakakuha ka ng 87 Spartan para sa halaga ng isang Bradley. Ngayon, ipagpalagay natin na pareho ang survival rate ng dalawang sasakyan sa mga kondisyon sa Ukraine na mukhang totoo based sa mga available na datos ng pagkawala. Kahit na ang Bradley ay 3 beses na mas epektibo kada sasakyan,
At kahit iyon ay maaring pagtalunan sa kapaligirang puno ng mga drone, ang Spartan Fleet ay nagbibigay ng 22 beses na mas maraming operational na sasakyan para sa parehong halaga ng puhunan. Dahil dito, nagiging mas maraming mapaggagamitan at mas magagamit sa aktwal na labanan ang mas murang sasakyan. Maaring gamitin ng mga komandante ng Ukraine ang mga Spartan sa mga mapanganib na misyon na magiging hindi katanggap-tanggap na panganib para sa limitadong bilang ng Bradley. Maaari nilang ipuwesto ang mga Spartan sa mga unahang lugar kung saan mas mahalaga ang mabilis na pagpapadala ng mga dagdag puwersa kaysa sa kakayahan ng bawat sasakyan. Ipinapahiwatig nito na masyadong nagtuon ang mga militar ng kanluran sa kakayahan ng bawat plataporma kapalit ng kaligtasan, kakayahang mapanatili at dami ng kanilang mga sasakyan. Sa mga operasyong kontra-insurhensiya laban sa mga kalabang, mas mahina ang teknolohiya. Hindi ito naging mahalaga dahil sulit ang pagkakaroon ng pinakamagandang sasakyan kahit mahal, basta't kayang talunin ng kalaban ng kaunti lang ang nasisirang kagamitan o namamatay na tao. Pero laban sa mga kalabang halos kapantay na may mga sopistikadong armas, mas mahalaga ang dami at kakayahang magamit kaysa sa kaunting pagbuti ng kakayahan. Ang kwento ng Spartan, katulad ng marami pang iba, ay lalo pang nagpapalakas sa pananaw na ang digmaan sa Ukraine ay hindi labanan ng mga pinakabagong teknolohiyang militar, kung saan ang kaunting kalamangan ang nagtatakda ng panalo. Isa itong labanan ng pag-ubos kung saan ang kakayahang magtagal, pag-angkop at determinasyon ang nagtatakda ng resulta. Sa ganung kalagayan, ang isang kahon na gawa sa aluminyo na dekadena mula 1978 ay nagiging halimaw sa unahan ng labanan. Hindi dahil sa mga sopistikadong elektronikong kagamitan o mga makabagong sandata, kundi dahil sa matalinong paggamit, mabilis na pag-aangkop, at ang pagiging maparaan ng mga sundalong ayaw hayaang malimutan ang mga kahon na yon. Gaya ng sinabi ng isang miyembro ng tripulante ng Ukraine, ginawa ang bagay na yon sa ibang panahon para sa ibang digmaan. Pero kahit paano, akma rin ito sa digmaang ito. Dahil kapag ang misyon ay ang mabuhay, mas mahalaga ang pagiging maaasahan kaysa sa magagandang upgrade. Dapat natalo na ang Ukraine sa himpapawid. Kulang sa armas, mas kaunti ang bilang. At gamit lang ang mga luma nilang Soviet na jet, inaasahan na babagsak agad ang kanilang Air Force sa loob ng ilang araw nang salakayin sila ng Russia. Sa halip, nagawa ng Ukraine ang isang nakakagulat na pagbabaliktad, hindi sa pamamagitan ng pagsabay sa dami ng eroplano ng Russia, kundi sa pagbuo ng isang bagong uri ng lakas panghimpapawid mula sa simula. Isang pambansang network ng mga drone, mga gawang bahay na sandata, at mga western na fighter jet na naangkop ng mas mabilis kaysa inaasahan ng kahit sino. At ngayon, sa 2025, ang lakas na yon sa himpapawid ay tuluyan ng nagpapahina ng husto sa Russia. Tara tuklasin natin kung paano nagbago ang Ukraine mula sa isang dehado sa lupa tungo sa isang lumalakas na higante sa himpapawid, binabago ang mga patakaran ng digmaan habang sila ay sumusulong. Maaring nakakagulat pakinggan, pero noong bumagsak ang Soviet Union noong 1991, minana ng Ukraine ang ikatlo o ika-4 na pinakamalaking air force sa mundo. Depende kung sino ang tatanungin mo. Hinati sa pagitan ng dalawang magkaibang sangay ng dating hukbong Soviet, ang Air Force at ang Air Defense Forces. Sa pagsisimula nila bilang isang malayang bansa, nagkaroon sila ng 2,000 eroplano, kabilang ang mga fighter, strategic bomber at mga sopistikadong support system na lahat ay pinakamataas na antas ng teknolohiyang Soviet kahit na mula pa noong huling bahagi ng dekada 80. Dayunpaman sa bilang, tanging ang US, Russia at China lamang ang nauuna pagdating sa lakas ng himpapawid, kahit na may pagdududa pa sa ranggo ng China. Pero tulad ng maraming hukbo ng mga bansang dating bahagi ng Soviet Union, ang Air Force ng Ukraine ay naging biktima ng dekada ng kapabayaan, pagputol ng budget at masakit na realidad ng pagpapanatili ng komplikadong kagamitan mula sa panahon ng Soviet nang walang suporta mula sa Russia. Pagsapit ng dekada 2010, isinuko, ibinenta o ibinalik ng Ukraine ang 60% ng kanilang mga eroplano. Lahat ng ito ay ginawa upang mabayaran ang lumalaking utang ng bansa o matugunan ang mga kasunduan sa hindi pagsalakay kasama ang mismong Russia, na kilala bilang Budapest Memorandum, na kinabibilangan din ng pagbabalik ng malaking reserba ng mga nuclear warhead na iniwan ng Russia sa Ukraine matapos ang pagbagsak ng Soviet Union. Ang mga parehong kasunduang yon ay nilabag pa rin noong 2014. Sa panahong yon, may humigit kumulang 200 combat aircraft ang Ukraine na aktibong ginagamit sa kanilang fleet. At halos walang naging pag-unlad sa pag-update ng mga ito mula sa kanilang mga configuration noong dekada 90. Mabilis na inamin ng pamunuan ng Air Force ng Ukraine na karamihan sa mga fighter jet ng bansa ay hindi na magagamit pagsapit ng 2030. Isang nakakabahalang pag-amin na nagbigay babala sa desperadong sitwasyon na haharapin ng Ukraine nang ilunsad ng Russia ang kanilang malawakang pananakop. Ang mga binhi ng kasalukuyang pagbabago sa air power ng Ukraine ay naitanim na noon pa mas maaga kaysa sa inaakala ng karamihan. Nang aneksahin ng Russia ang Crimea noong 2014 at sinimulan ang hybrid na digmaan sa silangang Ukraine, naunawaan ng mga lider militar ng Ukraine na sila ay humaharap sa isang banta sa kanilang pag-iral na nangangailangan ng mga pangunahing pagbabago. Ang pagsisikap ng Ukraine na supilin ang mga separatistang kilusan na pinapalakas ng Russia sa loob ng bansa ay nagresulta rin sa pagkawala ng halos kalahati ng kanilang umiiral na Air Force sa loob lamang ng isang taon, na nagbaba ng bilang ng kanilang mga eroplano sa mahigit 200 na lang. Isa ito sa pinakamalalaking pagkawala ng kagamitan ng Air Force sa panahon ng digmaan noong ika-21 siglo sa panahong yon. Bukod pa rito, ang natitirang bahagi ng fleet ay alinman sa nasira o nasa iba't ibang antas ng pagkasira. Kaya nagkaroon ng sunod-sunod na pagsusuri at mga pagtatangkang buuin muli ang mga gumaganang eroplano at helicopter mula sa mga napulot na piyesa. Matapos ang pananakop ng Russia noong 2014, nagsagawa ang Ukrainian Air Force ng biglaang pagsisikap na maibalik sa ayos ang pinakamaraming jet,
hanggat maaari at tinawag ang pinakamalaking bilang ng mga reservist ng Air Force upang gawing handang lumaban ang UAF sa abot ng kanilang makakaya. Mas mahalaga, ang krisis na ito ang naging simula ng paglipat ng Ukraine sa mga pamamaraan ng pagsasanay ng NATO at sa kaisipang militar ng kanluran na kalaunan ay naging bahagi ng dahilan ng kanilang tagumpay sa digmaan. Pagsapit ng 2020, ang pinakamagagandang yaman ng Air Force ng Ukraine ay 2 kulang sa bilang na fighter brigades na binubuo ng humigit kumulang 50 Su-27 flanker na katumbas ng US F-15C. Tinatayang 30 dito ang gumagana nung simula ng 2025. Mas naging mahirap ang sitwasyon kapag isinasaalang-alang na wala ang Ukraine ng mahahalagang kakayahan sa depensa ng himpapawid tulad ng airborne early warning at control, aerial refueling tankers, digital data link terminals para mapagugnay ang mga ito, makabagong smart munitions, air-launched cruise missiles o reconnaissance at targeting pods. Hindi lang ito tungkol sa pagkakaroon ng mga lumang eroplano. Kulang ang Ukraine ng buong kategorya ng mga kakayahan na itinuturing na mahalaga ng mga makabagong puwersa ng himpapawid. Ang dahilan ng kakulangan sa modernisasyon ay isang komplikadong paksa na nangangailangan ng pagtalakay sa geopolitika at ekonomiya bago ang digmaan. Ngunit pinakamainam itong ilarawan bilang nagmumula sa ilang pangunahing pinagkukunan. Una, ang kasalukuyang fleet ng bansa ay pawang mga teknolohiyang galing pa sa panahon ng Soviet at galing mismo sa Soviet na hindi naman ginagawa sa loob ng Ukraine at tumanggi ang Russia na magbenta ng karagdagang mga jet sa isang bansang balak nitong sakupin. Pangalawa, napakasama ng record ng Ukraine sa diplomasya at ekonomiya noong dekada 2000. Palit-palit ng administrasyon na nagbabago-bago ng posisyon kung pro-Europe o kontra-Europe. Kasabay nito, isa sila sa may pinakamalalang antas ng korupsyon sa buong mundo. Ang kakulangan sa pondo ay direktang nauugnay sa ikatlong dahilan dahil ang budget ng militar ng Ukraine bago ang digmaan ay mas mababa kaysa inaasahan mo base sa laki at kasaysayan nito. Tinatayang nasa $1.72 bilyong lang ang kabuuang budget ng Ministry of Defense. Sa puntong yon, hindi na kayang bumili ng Ukraine ng mga modernong jet dahil kahit ilan lang ang mabili nila, sobrang lalampas na ito sa budget ng bansa kahit pa nagbebenta sila ng mga jet mula pa noong panahon ng Soviet. Pang-apat, ang patuloy na sigalot sa pagitan ng Russia at Ukraine ay nagdulot ng pag-aalilangan sa mga bansa ng NATO na sila lang ang gumagawa ng mga Western jet na magbenta ng mga makabagong eroplano sa Ukraine matapos ang 2014 dahil sa takot na magalit ang Russia. Dahil noon, malaki ang pagdepende ng Europa sa pag-aangkat ng gas mula sa Russia. Bukod pa sa iba pang dahilan, kabalintunan nito, naglabas ang Atlantic Council ng ulat noong 2021 na nagsasabing ang pagpapanatiling mahina ng Air Force ng Ukraine dahil sa kakulangan sa mga upgrade ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit naging puntirya ito ng patuloy na agresyon ng Russia. Kaya ang Ukraine ay nasa isang alanganing sitwasyon. Ang pagkuha ng mga upgrade ay maaring makapigil sa Russia na umatake. Pero masyadong mahirap ang Ukraine para bumili ng mga upgrade at ang paglagda ng mga kasunduan sa pagbili ng kagamitan militar sa NATO para dito na aabutin ng ilang taon bago matapos ay maaring mag-udyok sa Russia na umatake. Naging walang saysay ang lahat ng ito pagsapit ng Pebrero 2022 dahil umatake pa rin ang Russia. Pero dito rin nagkaroon ng hindi inaasahang pag-ikot ang kwento. Ang Air Force ng Ukraine ay natagpuang dehado at kulang sa bilang ng mga eroplano, halos siyam sa isa ang agwat kumpara sa Russia pagdating sa operational ng mga sasakyang panghimpapawid. Ginugol din ng Russia ang nakaraang 20 taon sa pagpapabuti ng mga disenyo ng Soviet. Kaya nagkaroon sila ng mga eroplano na isang henerasyon ang lamang pagdating sa electronics, navigation systems at performance kahit sa papel lang. Dahil dito, inaasahan na makakamit ng planong pandigma ng Russia ang air superiority sa loob lamang ng ilang araw. Sa halip, halos nilaktawan ng Ukraine ang tradisyonal na paraan ng pagpapalakas ng air power. Sa halip na subukang tapatan ang Russia ng eroplano sa eroplano, nagtuon ang Ukraine sa pagkontrol ng himpapawid sa sarili nitong airspace gamit ang isang umuusbong na teknolohiya, mga drone. Nagsimumal ang pagbabago sa pamamagitan ng desperasyon at pagkamalihain na magkasabay. Nang magsimula ang digmaan sa Ukraine, gumamit ang Ukraine ng mga donasyong drone at labis na umasa sa pag-aangkat ng teknolohiya at pagbabayad nito mula sa mga donasyon ng NATO. Lumipas ang ilang taon mula nang magsimula ang digmaan at ang bansa ay nakatarget na makagawa ng 4.5 milyong drone ngayong taon. Isipin mo ang bilang na yan sandali. 4 na milyong drone sa loob ng isang taon ay nangangahulugan na gagawa ang Ukraine ng mahigit 10,000 drone bawat araw. Lumiha ang Ukraine ng isang distributed network na may mahigit 500 supplier mula sa malalaking kumpanya hanggang sa mga literal na garahe na gawaan. Lahat ito habang nasa ilalim ng araw-araw na pambobomba at tumitinding banta mula sa Russia. Hindi ito mga tradisyonal na defense contractor na nagtatrabaho sa bilyong dolyar na pasilidad. Sila ay mga negosyante, inhinyero at mga voluntaryo na nagtatayo ng mga linya ng produksyon sa mga basement, abandonadong gusali at pansamantalang pabrika. Isa sa mga unang tulong para sa hindi ganong epektibong Air Force ay ang FPV o First Person View drones dahil nagsilbi itong mga short-range na aerial control unit na nagbibigay ng limitadong air superiority sa mababang altitude. Inangkat ang mga ito sa Ukraine noong Hunyo 2022 ng Volunteer Military Unit na Signum. Pagkatapos noon, halos naging simbolo na ng pagiging malihay ng mga Ukrainians ang mga drone. Sa bawat lumilipas na buwan, lalong naging epektibo ang mga kamikaze FPV drones o nagkaroon ng dagdag na kakayahan na pumupuno. O minsan ay pumapalit pa sa tradisyonal na Air Force at mechanized infantry. Nagpadala rin ng Russia ng mga katulad na drone, kaya nagkaroon ng paunahan sa paggawa ng susunod na malaking pagpapahusay sa FPV drone upang malampasan ang mga countermeasure, mapabuti ang pagiging maaasahan o mapalakas pa ang epekto. Ang patuloy na presyon ay nagtulak sa industriya ng drone ng bansa, dahilan para magsikap ang maliliit na supplier na higitan ng isa't isa o magsani puwersa upang makapagbigay ng mas mahusay na produkto para sa mga bagong puwersa ng Ukraine. Dahil dito, nagkaroon ng napakalaking pagtaas sa produksyon. Noong unang bahagi ng 2024, gumagawa ang Ukraine ng humigit kumulang 20,000 FPV drone bawat buwan.
Pagsapit ng katapusan ng taon ding yon, umabot na sila sa 200,000 kada buwan. Iyan ay 10 ulit na pantaas sa kapasidad ng produksyon sa loob ng wala pang 12 buwan. Isang hindi pa nangyayaring paglago sa makababagong panahon. Ang tactical na epekto ng revolusyong ito ng drone ay naging lubang mapaminsala para sa mga puwersang Ruso. Ang mga Ukrainian FPV drone ay karaniwang nagkakahalaga ng humigit kumulang $2,000, ngunit kaya nilang sirain ang mga tangke ng Russia na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Ngunit ang mga estratehikong implikasyon ng diskarteng inuuna ang mga drone ng Ukraine ay lampas pa sa mga individual na tagumpay laban sa maliliit na target tulad ng mga tangke o infantry. Dahil ang mga short-range drone ay pansamantalang solusyon lamang. Ang mga long-range drone tulad ng Turkish Bayraktar TB-2 na itinuring na tagapagligtas ng Ukraine noong mga unang buwan ng digmaan ay nagbunsod ng pagbawas ng pagdepende ng Ukraine sa tradisyonal na Air Force sa huli. Para patunayan ito, kailangan lang nating tingnan ang isang mahalagang estadistika. Pagsapit ng unang bahagi ng 2025, ang mga drone ay responsable na sa 60 hanggang 70% ng pinsala at pagkasira sa mga kagamitan ng Russia. Ang pansamantalang binuong lakas panghimpapawid ng Ukraine ay mas epektibo sa pagpapahina ng kakayahang militar ng Russia kaysa sa mga tradisyonal na pwersa. Ito ay pangunahing iniugnay sa kakayahan ng Ukraine na sistematikong palawakin ang saklaw ng kanilang mga operasyon na nagresulta sa sunod-sunod na mahalagang tagumpay na unti-unting nagdala ng digmaan sa mas malalim na bahagi ng teritoryo ng Russia. Ang mga unang long-range drone ng Ukraine tulad ng UJ-22 ay noong una kayang matake ng mga target na hanggang 500 milya ang layo. Isang saklaw na nagpapahintulot ng mga pag-atake sa mga pasilidad militar malapit sa hangganan ng Russia. Ngunit iniwan ang karamihan sa mga estratehikong infrastruktura ng Russia na litas sa labas ng abot ng Ukraine. Pagsapit ng 2024 na itulak na ng mga inhinyero ng Ukraine ang hangganan ito sa mahigit 600 milya na nagpapahintulot ng mga pag-atake sa mga target na malalim sa loob ng dating itinuturing na ligtas na teritoryo ng Russia. Dahil dito, nagawa ng Ukraine na magsagawa ng tuloy-tuloy na pag-atake sa mga imbakan ng bala o mahahalagang linya ng supply na nagmumula sa hilaga at silangan ng bansa papunta sa mga frontline. Bukod pa rito, nangangahulugan ito na ang Moscow ay nasa abot na ngayon ng mga long-range na pag-atake at ang mga pag-atake noong huling bahagi ng Agosto at Setyembre sa reyon ng Kabisera ay nagdulot ng malaking usap-usapan sa mga opisyal ng NATO. Ang kakayahan ng Ukraine na direktang bantaan ang Kabisera ng Russia ay nagbigay ng insentibo sa NATO na payagan ang paggamit ng mamahalin at mapanirang mga long-range na missile na donasyon sa labas ng teritoryo ng Ukraine. Biglang, ang posibilidad ng pagpapadala ng German Taurus missiles sa Ukraine ay nangangahulugan na maaari na nilang targetin ang mahahalagang pinatibay na infrastruktura tulad ng mga tulay at silungan dahil ang Taurus ay isa sa ilang sandata na kayang tumagos sa matitibay na target. Sa gayon, bawat pag-unlad sa kakayahan ng Ukraine sa drone ay nagbigay ng kumpiyansa sa NATO na ito ay namumuhunan sa Ukraine bilang paraan para direktang talunin ang Russia at hindi lang basta bumibili ng oras. Pero ang tunay na tagumpay ay dumating ng ibinunyag ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine noong 2025 na ang mga drone na gawa sa loob ng bansa ay maaari nang mapatakbo mula sa layong 2,000 kilometro o 1,242 milya na sa madaling salita ay nasasaklaw na ang buong teritoryo ng Russia kung saan naroroon ang mga estratehikong target dahil lampas sa distansyang iyon ay kagubatan at ilang ng Siberia na lamang ang naroroon. Ang ngayoy kilalang Operation Spiderweb ay nangangailangan ng mga serbisyo ng intelihensya ng Ukraine na magplano ng 18 buwan upang tamaan ang mga base ng estratehikong bomber ng Russia kung saan ang mga base ay hanggang 3,000 milya ang layo at nag-iimbak ng 40 estratehikong bomber ng Russia. Isa itong napakalaking gawain. Ang mga drone ay technical na mga short-range drone. Ngunit naipuslit ang mga ito gamit ang mga truck, gamit ang internet para ilunsad ang mga ito at pagkatapos ay umasa sa AI at inertial guidance upang ipadala ang mga ito sa huling ilang milya papunta sa target. Ibig sabihin, ang buong operasyon ay naisagawa ng hindi namamalayan ng Russia. Ang Spiderweb ay mabilis na tinawag na isa sa mga turning point ng digmaan dahil nawala ng Russia ng malaking bahagi ng kanilang mga sistema ng paghahatid ng sandatang nuklear sa isang iglap lang. Sa kamay ng isang bansang wala namang ganoong kakayahan. Mga intercontinental ballistic missile na dati ay pinaniniwala ang tanging tunay na paraan para targetin ang malalayong military compound nang hindi natutuklasan o napaparusahan. Ang malayuang drone campaign ng Ukraine ay nagbukas din ng isa pang aspeto ng economic warfare na konektado sa tagumpay ng maliliit at mobile na unit kumpara sa paggamit ng maraming eroplano. Ang kampanya ng Ukraine ng drone strikes noong unang bahagi ng 2025 ay nakatuon sa infrastruktura ng enerhiya ng Russia at naparalisa ang humigit kumulang 1/10 ng kapasidad ng oil refining ng Russia. Ibig sabihin nito, sistematikong nagawa ng Ukraine na targetin ang mga pundasyong pang-ekonomiya ng makinarya ng digmaan ng Russia. Ang lawak ng mga target ay nagpapahiwatig ng isang maayos na planong kampanya ng Ukraine upang dahan-dahang buwagin ang infrastruktura ng enerhiya ng Russia gamit ang mga drone ng Ukraine na umatake sa hindi bababa sa walaang refinery ng Russia kasama ang maraming oil depot, pumping station at mga pantalan na ginagamit para sa pag-export ng langis at gas. Ang mga bilang ng produksyon para sa lahat ng drone ay nagsasabi ng mas kahangahangang kwento kapag titingnan sa tamang konteksto. Noong 2023, nakagawa ang Ukraine ng humigit kumulang 800,000 drone sa lahat ng kategorya. Pagsapit ng 2024, tumaas ito sa 2 milyong drone. Ngunit ang projection ng Ukraine para sa 2025 ay mahigit 5 milyong drone ang gagawin at bibilhin sa loob ng taong yon, na nagpapahiwatig ng higit sa doble ang paglago taon-taon ng isang industriya yang halos nilika mula sa wala. Para mailagay ito sa tamang perspektibo, ang pagkuha ng mga missile ng NATO ay karaniwang umaabot lamang sa daan-daang unit kada taon o libo-libo lamang sa mga pambihirang taon. Ang pagkakaiba sa sukat ay isang pangunahing pagbabago ng pananaw mula sa tumpak na paggawa ng mamahaling mga sistema patungo sa malawakang produksyon ng mga armas na pwedeng isakripisyo ngunit napaka-epektibo. Ang integrasyon ng artipisyal na intelihensya sa mga long-range na sistema ay kumakatawan sa isang napakalaking pag-unlad sa kakayahan sa pakikidigma. Sa panahon ng mga operasyon ng strategic bomber, ang mga drone na nawawalan ng komunikasyon sa mga operator ng Ukrainyano ay automatikong lumilipat sa AI-guided na nabigasyon sa mga naunang na program na ruta. Pagdating sa kanilang itinalagang mga target, tinutukoy ng mga AI system ang particular na uri ng sasakyang panghimpapawid
Kinakalkula ang pinakamainam na anggulo ng pag-atake at pinapagana ang mga pampasabog na karga ng walang interbensyon ng tao. Ang ganitong antas ng kasalimutan ay nangangahulugan na kayang tapusin ng mga drone ng Ukraine ang mga strategic na misyon na may kaunting pagbabantay na lubos na nagpapababa sa gastos at panganib ng bawat pag-atake. Ang mga sukatan ng estratehikong epekto ay nagbibigay ng matibay na ebidensya ng tagumpay ng Ukraine sa muling paghubog ng long-range na pakikidigma. Nagpakawala ang Rusya ng mahigit 19,000 na mga misil at higit 14,700 na one-way attack drones sa mga target ng Ukraine mula Setyembre 2022 hanggang Disyembre 2024 na kumakatawan sa napakalaking paggasta ng mga yaman. Ngunit may limitadong estratehikong epekto. Sa kabilang banda, ang mas maliit na bilang ng mga long-range strike drones ng Ukraine ay nagkaroon ng hindi katumbas na epekto sa pamamagitan ng pagtama sa mga mahalagang infrastruktura, estratehikong sistema ng armas at mga mahalagang puntong pang-ekonomiya. Ang pagkasira ng isang katlo ng estratehikong bomber fleet ng Rusya sa isang iglap ay dagdag na bonus lang dahil pinatunayan nito na nakabuo ang Ukraine ng mga sandata na hindi kayang tapatan ng Rusya ng maayos. Sa esensya, nalutas ng Ukraine ang kanilang kakulangan sa bilang sa pamamagitan ng paglika ng isang ganap na bagong kategorya ng bigmaang panghimpapawid, isa na nagbibigay diin sa dami, kakayahang magbago at pagiging epektibo sa gastos kaysa sa mga tradisyonal na sukatan tulad ng bilis at kapasidad ng kargamento. Gayunpaman, hindi ibig sabihin nito na hindi tatanggapin ng Ukraine ang mga tradisyonal na sistema ng panghimpapawid. Siyempre, ang mga drone ay wala sa parehong antas ng presensya kumpara sa isang armada ng mga fighter jet na bumababa at bumubumba sa isang base militar o umuubos sa mga unit ng mekanisadong impanterya. Habang nire-revolusyon ng Ukraine ang pakikidigma gamit ang mga drone, nakakuha rin ito ng sapat na oras, presensya sa media at diplomasyang suporta para mahikayat ang NATO na magbigay ng mas malalaking pakete ng tulong. Sa wakas, nagtagumpay ang NATO noong 2024 sa unang padala ng mga F-16 mula sa Netherlands, Norway at Denmark. Ang mga piloto ng Ukraine ay gumugol ng ilang buwan sa pagsasanay, kapwa sa loob ng bansa at sa ibang bansa upang makasanayan ang mga bagong sistema habang ang mga jet mismo ay unang lumipad mula sa mga paliparan ng Ukraine noong Agosto 2024. Ang F-16 Fighting Falcon ay mabilis na naging pundasyon ng muling pinatibay na puwersa ng himpapawid ng Ukraine. Kahit na hindi ito ang pinakamakabagong mga eroplano ayon sa pamantayan ngayon, ang mga eroplano na natanggap ng Ukraine mula sa NATO ay ginawa noong dekada 1980 at 80 at sumailalim sa tinatawag na Midlife Update o MLU bago sila ituring na handa para sa labanan. Kumpletong pag-decommission ng kanilang mga bansang pinagmulan. Sa kabila ng kanilang edad, nagdala ang mga eroplano na ito ng mga kakayahan na hindi kayang tapatan ng fleet ng Ukraine mula pa noong panahon ng Soviet. Halimbawa, ang ANALQ 131 Electronic Countermeasure Pods ng F-16 ay napatunayang napakahalaga. Ang mga sistemang ito ay na-jam at nagpalito sa mga radar system ng Russia sa pamamagitan ng paglika ng mga anino, etyo o maling imahe na nagpapahirap sa pagtukoy ng target sa mga eroplano. Ang bisa ng mga F-16 na ito ay lumampas pa sa inaasahan kahit sa mga pinaka-optimistikong pagtataya. Noong Disyembre 13, 2024, isang batang Ukrainian na piloto ng F-16 ang nakagawa ng hindi pa nagagawa ng iba nang pabagsak niya ang 6 na Russian cruise missiles sa isang sortie. 4 ang nawasak gamit ang air-to-air missiles, habang kamangha-mangha napabagsak pa ng piloto ang 2 pang missiles gamit lamang ang M61 isa na 6 na tubong kanyon ng eroplano. Ang tagumpay na ito ay lalo pang naging mahalaga dahil naglunsad ang Russia ng isang malawakang pag-atake sa himpapawid gamit ang halos 200 drones kasabay ng 73 cruise missiles at hypersonic na kinzal na mga sandata. Ang ambag ng France ng mga Mirage 2000 fighter jets ay nagdagdag pa ng isa pang antas sa air defense network ng Ukraine. Ang mga Mirage 2000 ay ipinadala kasabay ng mga F-16 noong Marso 2025 upang salagin ang isang malawakang pag-atake ng Russia na kinabibilangan ng 70 missiles at humigit kumulang 200 long-range na drones. Partikular na pinuri ni Zelensky ang mga piloto ng Mirage na matagumpay na nakasabat ng maraming cruise missiles sa labang ito. Naging malinaw ang estratehikong halaga ng sabayang operasyon ng F-16 at Mirage 2000 nang mapansin ng mga military analyst na sa pamamagitan ng pagpapadala ng 2 magkaibang modelo ng eroplano na may magkakaibang electronics, maaaring magamit ng Ukraine ang iba't ibang electronic warfare systems na gumagana sa magkakaibang frequency. Mapipilitan ng Russia na bumuo ng mga kontra-stratehiya ng mas mabilis na magpapababa sa bisa ng kanilang mga hakbang at magbibigay daan sa NATO na agad na makapagbigay ng tugon sa pamamagitan ng pag-update ng mga sistema. Ang pagsasama ng Swedish Saab 340, AWC 890 Airborne Early Warning Aircraft ang naging huling piraso sa puzzle ng air defense ng Ukraine. Dahil sa Advanced Electronically Scanned Array Radar na nakakabit sa ibabaw ng katawan ng komersyal na eroplano, kayang subaybayan ng Saab ang maraming target sa himpapawid at dagat sa layong hanggang 250 milya. Tinumunan ng kakayahang ito ang isa sa pinakamahalagang kahinaan ng Ukraine, ang maagang babala laban sa mga pag-atake ng Russian glide bomb na naging mas madalas at mapanira. Ang nagpapakilala sa kahangahangang integrasyon ng Ukraine sa mga western na eroplanong ito ay kung paano nila nagawang makuha ang pinakamataas na bisa mula sa mga lumang plataporma. O maaaring mag-alok ang F-16 ng mas pinahusay na kakayahan kumpara sa fleet ng Ukraine noong panahon ng Soviet. Pero kailangan din itong palitan marahil sa loob ng 4 hanggang 6 na taon based sa naipong flight hours. Samantala, ang foreign military sales ng F-16 sa Bulgaria at Slovakia ay nagtakda ng presyo ng mga lumang fighter na ito na tinatayang may 90 ang Ukraine sa humigit kumulang $200 milyong bawat isa na kumakatawan sa isang malaking iisang pamumuhunan. Gayunpaman, nakamit ng mga Ukrainian na piloto ang mga antas ng tagumpay na higit pa sa inaasahan ng mga puwersa ng NATO. Ang pagbabagong ito ay nagtulak sa mga strategies ng NATO na harapin ang isang hindi komportabling katotohanan tungkol sa makabagong digmaan. Ang tradisyonal na sukatan ng lakas militar ay umaasa sa bilang ng mga tangke,
kasopistikaduhan ng bawat sistema ng armas at laki ng budget sa depensa. Ang Russia ay palaging pumapangalawa sa pandaigdigang ranggo ng lakas militar, kasunod lamang ng US. Ngunit nang dumating ang oras ng totoong labanan at nagsimula ng digmaan ng Russia, nabigo itong mabilis na sakupin ang isang bansa na ayon sa lahat ng ulat ay anino na lamang ng dati itong sarili noong panahon ng Soviet. Ang tagumpay ng Ukraine ay nagpapahiwatig na ang mga susunod na labanan ay mapapanalunan ng mga puwersang mabilis mag-adapt, mag-innovate at makapagparami ng produksyon ng mas maliliit at mas maraming sistema. Sa halip na umasa sa mamahalin, komplikadong mga plataporma na inaabot ng maraming taon bago ma-develop at maipadala sa labanan. Malalim ang epekto ng pagbabagong ito at umaabot ito sa ilan sa mga pinakapinupuring sistemang militar sa buong mundo. Ang mga advanced na sistema ng NATO tulad ng Patriot missile batteries at mga rocket system ng HIMARS, kahit nakahanga-hanga bawat isa, ay nahirapang tapatan ang pagiging cost-effective ng drone-based na pamamaraan ng Ukraine. Sapagkat ang Patriot ay dinisenyo para maglunsad ng multi-milyong dolyar na interceptor missile laban sa multi-bilyong dolyar na ballistic weapon, hindi para pabagsakin ang murang at saganang mga drone at glide bomb mula sa himpapawid. Katulad nito, ang mga HIMARS missile ay limitado depende sa kung gaano karami ang kayang i-produce ng NATO, bukod pa sa pagpapanatili ng kanilang sariling supply, dahil ganoon ang istruktura ng donasyon, dahil hindi naman gumagawa ng mga ito ang Ukraine. Kahit ganon, ang mga sistema ng deployment ng drone ay halos sobrang mura kumpara sa mamahaling HIMARS launchers at maaaring ilipat at alisin kahit kailan at saan man kailangan. Malamang na mas mababa sa 50 ang mga sistema ng HIMARS sa Ukraine. Kaya parang patak lang ito sa balde kung ikukumpara sa dami ng mga drone na inilalabas araw-araw mula sa magkabilang panig ng labanan. Marahil ang pinakakapansin-pansin ay kung paano tumugon ang ibang malalaking bansa sa mga inobasyon ng Ukraine. Sinimula ng Estados Unidos ang Replicator Program na di umano'y layunin ay kontrahin ang kakayahan ng drone at Air Force ng China. Gayunpaman, ang totoong dahilan ng pagkakaroon nito ay makikita mismo sa pangalan, na ginagaya ang tagumpay ng Ukraine sa distributed manufacturing ng mga drone system na mura pero malaki ang epekto. Nagtatag ang NATO ng isang pinagsamang sentro ng NATO at Ukraine para sa pagsusuri, pagsasanay at edukasyon sa Poland, kung saan inimbitahan ang mga Ukrainian na developer upang pagbutihin ang mga luma ng konsepto ng militar ng Europa. Samantala, ang People's Liberation Army na isang magarbong pangalan para sa militar ng China ay lubusang nirestrukturisa ang kanilang Strategic Support Force sa 3 sangay na mag-develop ng parehong drone electronic warfare operations na pinahusay ng Ukraine. Ang mga bansa na gumugol ng mga dekada sa pagpapahusay ng mamahalin at sopistikadong mga sistema ng armas ay ngayon ay nagsisikap matuto mula sa Ukraine, na noong nagsimula ang digmaan ay pinaniniwala ang babagsak sa loob ng 3 araw. At walang palatandaan na bumabagal ang trend na ito dahil bawat ulat ng balita ay may panibagong kakaibang paraan kung paano nagamit ng Ukraine ang kanilang limitadong kakayahan sa himpapawid. Sa kabila ng lahat, patuloy na nananawagan ng Ukraine para sa mas maraming donasyon ng mga fighter jet at eroplano para sa Ukraine. Bumalik si Zelensky noong 2024 at sinabi na mahigit 120 F-16 ang magiging magandang panimula para mapunan ang kakulangan ng bansa sa mga sistema ng depensa sa himpapawid. Ang pinagsamang bilang ng F-16 at Mirage 2,000 na nakuha nila pagsapit ng kalagitnaan ng 2025 ay bahagya lamang lumampas sa 100, at iyon ay bago pa man nagsimulang gumamit ng maramihan ng Russia ng mga glide bomb na nangangailangan ng mga jet at tradisyonal na anti-air defense para sa ganap na proteksyon. Mukhang mas nagkakaisa kaysa dati ang mga bansang Europeo sa pagbibigay ng tulong na iyon, na nagbibigay pag-asa na mapipilit ng Ukraine ang Russia na lumapit sa usapang pangkapayapaan o malagay sa panganib na mawalan pa ng mas maraming tao at kagamitan. Matagal nang itinuturing ang Crimea bilang hiyas sa korona ng kampanya ng pananakop ni Vladimir Putin laban sa Ukraine. Ito ang nag-iisang teritoryo ng Ukraine na nakuha niya sa pamamagitan ng ilegal na aneksasyon. At ito ang peninsulang inakala niyang magiging base ng Russia para makapagdulot ng matinding pinsala nang ilunsad niya ang kanyang ganap na digmaan laban sa Ukraine. Malaking pinsala nga ang nangyayari, pero hindi ito mula sa Russia. Sa loob ng 2 linggo, binulabog ng Ukraine ang Crimea. Winasak ang ilan sa pinakamahalagang military assets ng Russia. Nawawala na kay Putin ang lahat at papalapit na siyang mawalan ng kontrol sa mismong Crimea. Para nakakita ng multo si Putin. Ang totoo, wala talaga siyang nakita hanggang sa umatake ang multong iyon. Noong 5 ng Disyembre, iniulat ng Kyiv Post na tinamaan ng unit ng multo ng Ukraine ang walalong target ng Russia sa sinakop na Crimea sa loob ng 2 linggong blitz. Ipinakita nito paulit-ulit na walang magawa ang depensa sa impapawid ng Russia sa Crimea para pigilan ang mga drone ng Ukraine. Kabilang sa mga nawasak sa tuloy-tuloy na pag-atake ay isang sasakyang panghimpapawid, ilang radar system at mga pasilidad ng lohistika na ginagamit ng Russia para magpadala ng mga tropa at kagamitan sa paligid ng Crimean Peninsula. Ang balita tungkol sa mga pag-atake ay nagmula sa militar na intelihensya ng Ukraine o HUR na gumamit ng Telegram upang ipaliwanag ng eksakto kung ano ang nagawa ng mga multo. Ang mga maestro ng HUR Special Unit ng Ministry of Defense ng Ukraine, ang mga multo ay patuloy na nagsasagawa ng sistematikong demilitarisasyon sa pansamantalang okupadong peninsula. Ayon sa pahayag ng HUR, sa nakalipas na 2 linggo, 8 tumpak na pag-atake sa militar na infrastruktura ng mga mananakop ang naisagawa. 8 matagumpay na pag-atake sa loob ng 2 linggo ay hindi lang masakit para kay Putin, kundi nakakahiya pa. Ipinapakita nito sa kanya at sa buong Russia na ang mahigpit na pagkakahawak ng Russia sa Crimea ay hindi pala ganoon kahigpit. Ang isang peninsula na dapat sana ay kayang kontrolin ng Russia kung saan magagamit ng kanilang mga puwersa ang Crimea para magpadala ng mga sundalo at kagamitan papasok ng Ukraine ay naging isang target na ngayon, at hindi na mahirap para sa Ukraine na tamaan ang target na ito.
Lahat ng mayroon ang Russia sa Crimea ay abot na ngayon ng mga drone ng Ukraine at mga misail na gawa nila mismo. At wala nang magagawa si Putin tungkol dito. Kahit na madalas maging lihim ang HUR, gusto nitong siguraduhin na walang pagkakataon si Putin na makalusot sa pamamagitan ng pagsisinungaling tungkol dito. Maaring gustuhin ng Russia na sabihing puro kasinungalingan ang sinasabi ng Ukraine. Pero nagawa na ng mga multo ang sinasabi ng HUR. At mapapatunayan nila ito gamit ang mga video na ibinahagi sa Telegram post ng HUR. Tumagal ng mahigit 1 minuto ang video, may kasamang musika, at paulit-ulit na ipinapakita ang mga kuhang na kukuha ng mga drone ng Ukraine habang papalapit sila sa kanilang mga target. Nakikita natin ang mga dome na tinatamaan at mga infrastruktura na walang depensa na nilalapitan ng mga drone. Paulit-ulit na tumatama ng direkta ang mga drone ng Ukraine sa mga istasyon ng radar, eroplano at iba pang mga target. Minsan nakikita pa natin ang resulta tulad ng ilang segundo ng video ng wasak na target, ilang sandali matapos nating makita na tinamaan ito ng drone ng Ukraine. Maaring pilitin pa rin ng Russia na sabihing walang nangyari. Maaari pa nilang gamitin ang luma ng palusot na debris lang ng drone ang nakita kung hindi maniwala ang mga tao na walang nangyari. Pero ipinapakita ng 1 minutong video na ito kung gaano nakadali para sa Ukraine na tamaan ang mga target sa Crimea at kung gaano kakunti ang depensa ng impapawid ng Russia. Sa lahat ng mga kuha, wala tayong nakikitang mga bala o misil na lumilipad patungo sa mga drone ng Ukraine. Sa bawat pagkakataon, malinaw ang daan papunta sa direktang tama. Tungkol naman sa mga tinamaan, halika't mas pag-usapan pa natin kung ano ang mga nawasak ng mga multo sa loob ng 2 linggong operasyon nila. Isa itong mahabang listahan ng ilan sa pinakamahalagang kagamitan na inilagay ng Russia sa Crimea. Ibinahagi ng HUR ang pangunahing listahan sa kanilang post sa Telegram na nagsasabing nagawa ng Ukraine na tamaan ang isang Su-24 na frontline bomber pati na rin ang isang antena sa loob ng radio transparent dome. Nawalan din ang Russia ng isang Orion unmanned aerial vehicle na mukhang ito ang wasak na eroplanong nakita sa video ng HUR. Ang isang 39 na anim. Kasta, 2 radar station at 2 48 ya-anim. Kaisa pudlit radar station ay nabiktima rin ng mga drone ng Ukraine. At bilang panghuli, nagawa pa ng Ukraine na sirain ang isang freight train na maaaring gamitin ng Russia para maghatid ng kagamitan, tao, gasolina o supply sa paligid ng Crimean Peninsula. Bawat isa sa mga ito ay lehitimong target militar at lahat ay nawasak ng mga drone ng Ukraine. Ilan sa mga target na ito ay mas mahalaga kaysa sa iba, lalo na pagdating sa kung paano maapektuhan ng pagkasira ng mga ito ang digmaan at ang sitwasyon mismo sa mainland ng Ukraine. Sa ulat nito tungkol sa nagawa ng mga multo, binigyang diin ng RBC Ukraine ang 3 kagamitang nawala sa Russia. Ang Su-24 bomber marahil ang pinakamahalaga, lalo na pagdating sa pagsisikap ng Ukraine na bawasan ang pressure mula sa himpapawid na ginagawa ng Russia sa mga lungsod at sundalo nito. Isang eroplanong mula pa nung panahon ng Soviet, ang Su-24 ay ginagamit para magsagawa ng mga pag-atake mula sa himpapawid laban sa mga target sa lupa at dagat. Kaya ito tinawag na bomber. Halos wala ng Navy ang Ukraine na may tuturing. Kaya ginagamit ng Russia ang kanilang Su-24 para atakihin ang mga target sa lupa. Ayon sa RBC Ukraine, kayang magpalipad ng eroplanong ito ng mga missile at bomba. At siguradong matutuwa ang Ukraine kung parehong mawawala sa laban dahil sa pagkasira ng Su-24 na ito. Sa usapin ng mga missile, iniulat ng military factory na kayang magpakawala ng Su-24 ng napakaraming uri ng air-to-surface missiles. Kabilang na ang KH-23 at KH-28 ng Russia. Ke-25 ml, ke-58, 59 at ke-29. Ang ilan sa mga ito ay anti-radiation missiles, ngunit lahat ay may kakayahang magdulot ng matinding pinsala sa infrastruktura ng Ukraine sa mga lungsod. Ang Su-24 ay isa ring jet na kayang magdala ng sandatang nuklear ayon sa ulat. Bukod pa rito, sapat ang laki nito para magdala at maghulog ng CAB, 500 na bomba na nagdadala sa atin sa pangalawang bagay na sana ay natanggal ng Ukraine sa labanan, ang mga glide bomb. Sa malaking bahagi ng ikalawang kalahati ng digmaan, ginagawang glide bombs ng Russia ang kanilang napakalaking inventaryo ng CAB na mga dumb bomb gamit ang mga espesyal na kit. Ang mga kit na ito ay nagpapalawak ng mga pakpak na nagbibigay daan sa mga bomba na literal na lumipad ng ilang dosen ng milya papunta sa target na ginagabayan ng satellite navigation systems habang ginagawa ito. Ginamit ng Russia ang mga bombang ito sa napakaraming bilang. Sa pagitan ng Oktubre 5 at Oktubre 2 lamang, nagpaputok ang Russia ng 1,400 ng ganitong uri ng bomba sa Ukraine, kasama ng 3,000 drone at 72 missile ayon sa ulat ng The Guardian. Idinagdag ng Forbes na inilagay na ng Russia sa maramihang produksyon ang mga glide bomb sa antas na hindi pa nakita noon at ngayon ay plano nitong gumawa ng 120,000 ng mga mapanirang sandatang ito taon-taon, mga 500. Sa mga iyon ay magiging long-range na bersyon na kayang tumama sa mga target hanggang 125 milya ang layo, na magiging perpekto para sa isang fighter jet na nakabase sa Crimea na maglunsad ng mga ito patungong Ukraine habang lumilipad sa ibabaw ng Black Sea. Ang pagpapatumba sa isang Su-24 lang ay hindi naman talaga makakapigil sa mga aerial assault na ito, syempre. Pero bawat maliit na tagumpay ay nakakatulong sa Ukraine, lalo na sa isang teritoryo tulad ng Crimea kung saan mahihirapan ang Russia na agad palitan ang anumang kagamitan na mawawala sa kanila. Ang isang Su-24 na nababagsak na yon ay maaring manghulugan ng ilang dosenang long-range na pag-atake na maiiwasan hanggang sa mapalitan ng Russia ang nawalang fighter jet na yon.
kung sakaling mapalitan pa nga nila ito. Ang mga ganitong pag-atake ay tungkol sa pagbawas ng presyon hanggat maaari, habang ang estratehiya ng Ukraine na death by 1,000 cuts ay patuloy na nagpapahirap sa opensiba ng Russia. Mula sa pagtatanggol laban sa mga pag-atake ng Russia patungo sa hinaharap na opensiba ng Ukraine. Binigyang diin din ng RBC Ukraine ang dalawang radar system na winasak ng mga multo sa loob ng 2 linggo ng kanilang paninira. Ang Podlet system na nabanggit natin kanina ay isang radar system na ikinokonekta ng Russia sa kanilang S-300V Surface-to-Air Missile o SAM systems. Ang radar ay may medyo simpleng papel. Ito ay nakakatuklas at sumusubaybay sa mga paparating na target sa himpapawid. Ipinapadala ang datos na yon sa S-300 na siyang nagpapalipad ng missile papunta sa mga target. Siguro alam mo na kung bakit malaking panalo para sa Ukraine ang masira ang isang Podlet. Kung wala ang radar system na ito, ang anumang S-300 air defenses na nakakonekta sa Podlet ay parang bulag na ngayon sa operasyon. Wala na silang impormasyon tungkol sa anumang ipinapadala ng Ukraine sa bahagi ng himpapawid ng Crimea kung saan nawala sa Russia ang Podlet. Kaya nagkakaroon ng pagkakataon ang Ukraine na magpakawala pa ng mas maraming drone at missile. Marahil ito ang dahilan kung bakit kakaunti lang ang nakita nating depensa laban sa mga drone ng Ukraine sa video ng HUR. Kung unang winasak ng mga multo ang Podlet at malamang na ginawa nga nila, magiging walang silbi ang anumang air defense na inilagay ng Russia sa Crimea. Pagkatapos, naroon din ang Kasta-22 radar station. Katulad din ito ng Podlet sa tungkulin. Pero ito ay isang circular scan radar station na kayang mag-detect, mag-track at kahit mag-identify ng mga target sa himpapawid. Espesyalista pa nga ito sa pagsubaybay ng mga target na mababa ang lipad, na eksaktong katulad ng mga drone ng Ukraine. Ang pananatiling mababa sa lupa ay nagpapahirap sa Russian air defenses na matukoy ang mga drone ng Ukraine. Ayon sa isang ulat ng Russia noong Disyembre 2023 na ibinahagi ng Forbes. Tinatalakay ng ulat ang Tor Air Defense System ng Russia, kabilang ang pahayag na ipinapakita ng praktikal na karanasan sa experimental na pagpapaputok sa maliliit na target gamit ang Tor ang mababang bisa ng pagpuksa sa mga ito. Ang pangunahing dahilan nito ay ang di perpektong sistema ng kontrol sa pagsabog ng warhead ng SAM. Pati na rin ang malalaking pagkakamali sa pagsubaybay sa target at paggabay ng SAM sa maliliit na UAV. Ang mga kagaya ng Castor 2E2 ay inaasahang malalampasan ang mga kahinaan ng air defense laban sa mga drone. Sa katunayan, ayon sa RBC Ukraine, kaya ng radar station na ito na matukoy ang mga drone, cruise missile at maging mga eroplanong kayang magtago sa paligid. Napakahalaga ng Castor 2E2 para sa Rusya. Hindi lang dahil ang mga datos na nakukuha ng sistema ay maaring ipadala sa parehong ground-based air defense systems at sa Air Force ng Rusya. Dahil dito, nagiging kapaki-pakinabang ang radar para sa parehong opensiba at depensa. Kaya naman mas mataas ang halaga nito bilang target kumpara sa Podlet na nabanggit natin kanina. Nang sirain ng Ukraine ang isang Podlet, malamang na nabulag nila ang kahit isang sa 300. Ang pagkasira ng isang Castor 2E2 ay maaaring tuluyang nagtanggal ng paningin sa ilang air defense at aerial offense platforms ng Rusya. Dalawa ang nakikita natin dito. Una, muling nagpakawala ang Ukraine ng sunod-sunod na matagumpay na pag-atake sa Crimea na lalo pang nagpapahina sa kontrol ni Putin sa peninsula. Tatalakayin pa natin ng mas malalim ang paksang yan mamaya sa video. Pangalawa, ipinakita rin ng mga multo ng Ukraine sa Rusya na kaya nilang umatake anumang oras at tila wala nang magagawa ang Rusya tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, ang 2 linggong sunod-sunod na pag-atake sa Crimea na isinagawa ng mga multo ay hindi ito ang unang beses na tinamaan ng matindi ng elite HUR unit na ito ang Rusya. Marami pang ibang pagkakataon. Noong Agosto, iniulat ng RBC Ukraine na nagawa ng HUR na sirain ang isang N-6E radar system sa Crimea. Ang sistemang iyon ay ginagamit ng S-400 air defenses ng Rusya para matukoy at masubaybayan ang mga target katulad ng ibang mga radar na nabanggit natin. At nasunog ito dahil sa isang pag-atake na kalaunan ay isiniwalat na isinagawa ng unit ng mga multo ng HUR. Isa na namang tagumpay ng mga mananakop sa peninsula ang nabulag. Mukhang isa itong malaking kapalpakan. Ang demilitarisasyon ng pansamantalang okupadong Crimea ay nagpapatuloy ayon sa HUR matapos ang pag-ataking yon. Pero hindi pa tapos ang mga multo. Patuloy nilang ginagambala ang mga puwersa ng Russia sa Crimea hanggang sa araw bago ibinahagi ang mga detalye ng 2 linggong operasyon ng unit. Noong Disyembre 4, iniulat din ng RBC Ukraine ang isa pang pag-atake ng mga multo. Sa pagkakataong ito ay isinagawa laban sa isa sa mga MiG-29 fighter jet ng Russia. Katulad ng Su-24 na napag-usapan natin kanina, kayang magpakawala ng iba't ibang uri ng mga misil ng MiG-29. Kaya't isa itong napakadelikadong kagamitan para sa Russia sa Crimea. Ang mga misil na iyon ay maaaring pakawalan mula sa malayong likuran ng mga linya ng labanan upang tamaan ang mga lungsod at infrastruktura ng Ukraine. Walang iniwang pagdududa ang HUR tungkol sa kanilang nagawa nang ibahagi nila ang isang video kung saan direktang tinamaan ng kanilang mga drone ang MiG-29, pati na rin ang isa pang target. Hindi pa nga kabilang ang ataking ito sa listahan ng mga target na winasak ng mga multo sa kanilang 2 linggong blitz. Mukhang may suliranin ang Russia sa Crimea na parang multo. Hindi lang sa pangalan, kundi pati na rin sa tila kawalan ng kakayahan ng Russia na makita o tamaan ang alinman sa mga sandatang pinakakawalan ng mga multo. Ang mga multo, kasama ang iba pang miyembro ng HUR at marami pang ibang unit ng Ukraine na umatake sa Crimea nitong mga nakaraang taon, ay nagsasagawa ng tinatawag ng Kyiv Post na sistematikong demilitarisasyon ng Crimean Peninsula. Ang mga kagamitang panghimpapawid, pang-logistika, pang-enerhiya at iba pang kagamitang militar ay lahat kabilang sa mga target sa Crimea na nagbabalik sa atin sa unang nabanggit nating nakita sa Crimea kanina. Nawawala na kay Putin ang kontrol niya sa Crimea. Mula sa pananaw ng Ukraine, ito mismo ang sinusubukan ng bansa at ng kanilang Pangulo, si Volodymyr Zelensky, na mangyari mula nang magkaroon ng kakayahan ang Ukraine na magsagawa ng mga malalayuang pag-atake sa Crimea. Ang peninsula ay naging prioridad ng Ukraine mula nang aneksahin ito ng Russia noong 2014. At ayon sa ulat ng BBC,
Hindi kailanman susuko ang Ukraine dito. Bahagi ng dahilan nito ay legal. Ayon sa konstitusyon ng Ukraine, hindi pinapayagan ang Pangulo ng Ukraine na isuko ang alinmang soberanong teritoryo ng bansa. Ipinunto yon ni Zelensky noong 2025 na nagsabing, wala tayong dapat pag-usapan dito. Laban ito sa ating konstitusyon. Nang sinimulang ipalutang ni Pangulong Donald Trump ng US, ang ideya na isuko ng Ukraine ang Crimea sa Russia bilang bahagi ng isang kasunduang pangkapayapaan. Siyempre, maaaring baguhin ang mga konstitusyon. Nangyari na ito ng maraming beses noon, ngunit ayaw ng Ukraine at marami ang magsasabing hindi dapat na ibigay ang Crimea sa Russia. Sa ilang paraan, ang mga operasyon tulad ng kamakailang isinagawa ng Ghost Unit ng HUR ay paalala kay Putin na hindi pa binibitawan ng Ukraine ang Crimea. Sa katunayan, hindi lang basta hindi sumusuko ang Ukraine sa Inangking Peninsula, kundi patuloy itong nagsusumikap na gawing walang saysay sa estratehiya ang Crimea sa mas malawak na konteksto ng buong digmaan sa Ukraine. Hindi kayang lusubin ng Ukraine ang Crimea sa pamamagitan ng lupa upang mabawi ang teritoryo. Itinuro ng Atlantic Council noong Hunyo 2023 na magiging isang malaking pagkakamali sa militar kung susubukan ng Ukraine ang isang kampanyang panlupa kahit isinasagawa pa noon ang kanilang kontra-opensiba. Madudurog ang mga ground forces ng Ukraine sa ganitong opensiba dahil napakanipis ng land bridge na nag-uugnay sa mainland ng Ukraine kaya madaling mapupulbos ng Russia ang sumusugod na puwersa ng Ukraine gamit ang mga drone, artillery, airstrikes at iba pang sandata. Sa halip, iginiit ng Atlantic Council noong 2023 na sapat ang talino ng Ukraine para maunawaan na ang tunay na mahalagang estratehikong halaga ng Crimea para sa Russia ay ang pinakamahalagang daungan ng peninsula, ang Sevastopol. May kakayahan ang Ukraine na gawing walang saysay ang estratehikong halaga ng Crimea at pahirapan ang Black Sea Fleet ng Russia tuwing susubukan itong umalis sa daungan ng Sevastopol ayon sa konseho na nagpapahiwatig na maaring gumamit ang Ukraine ng kombinasyon ng mga naval mine at Neptune missile para pinsalain ang Black Sea Fleet. Tiyak na napinsala ng Ukraine ang fleet na yon pero idinagdag pa nila ang mga drone sa laban. Lumipas ang halos 2.5 taon at naabot na ng Ukraine ang layunin nitong gawing halos walang silbi ang Sevastopol para sa Rusya. Noong Hulyo 2025, iniulat ng RBC Ukraine na nagtagumpay ang mga partisanong grupo na kumikilos sa loob ng Crimea na makakuha ng mga litrato na nagpapakita na ang isang pantalan na inaasahang magbibigay ng malaking kalamakan sa Russia sa Ukraine ay halos 8 barkong pandigma. Mahalaga ang lahat ng ito sa konteksto ng ginawa ng Ghost Unit ng Ukraine dahil ibig sabihin nito ay halos naalis na ng Ukraine ang Crimea sa labanan mula sa isang estratehikong pananaw. Patuloy nitong babantayan ang mga pantalan ng peninsula, syempre, at mabilis nitong pagsisisihan ng Russia ang anumang tangka na ibalik ang mga barkong pandigma nito sa Sevastopol. Dahil halos wala ng silbi ang pantalan na yon, mas nakakapag-focus na ngayon ang Ukraine sa susunod na yugto ng pagbawi sa Crimea ang wasakin ang mga depensa sa himpapawid at mga panghimpapawid na asset ng Russia. Iyan ang naabot ng 2 linggo ng mga pag-atake ng Ghost Unit. At yan din ang ginagawa ng Ukraine sa loob ng ilang buwan sa Crimea. Sa bawat istasyon ng radar na napapatumba, may bagong daanan sa himpapawid na nabubuksan para sa mga drone ng Ukraine. Bawat eroplanong pandigma na nasisira ay isa ng sasakyang panghimpapawid na hindi na makakapagpakawala ng mga misil at bomba sa mainland. Unti-unti, pinapahina ng Ukraine ang puwersa militar ni Putin sa loob ng Crimea. At unti-unti ring lumuluwag ang kapit ng leader ng Russia sa lugar. At nagagagawa nila ito nang hindi kinakailangang magsakripisyo ng kahit sinong sundalong Ukrainian sa isang opensibang lupa. Walang magaganap na kontra-inbasyon papuntang Crimea. Sinabi mismo ni Zelensky, yun nang tumugon siya sa mga komento ni Trump na walang mga sandatang kailangan ang Ukraine para mabawi ang Crimea sa pamamagitan ng puwersa. Noong Abril, sinabi ng Pangulo ng Ukraine, tama ang sinasabi ni Pangulong Trump. Sang-ayon ako sa kanya na wala pa tayong sapat na sandata sa ngayon. Sandata mismo, hindi tao, dahil mas mahalaga ang ating mga tao, sila ang pinakamahalaga. Pero hindi totoo na wala tayong hukbo. Kung ganon, ibig bang sabihin ay walang saysay ang kampanya ng Ukraine para sa Crimea? Hindi naman. Tulad ng itinuro ni Zelensky, ang layunin ng Ukraine ay pahinain ang kapit ni Putin sa Crimea habang binibigyang diin sa kanluran na kailangan pa ng mas matinding diplomatikong at ekonomikong presyon para mapilitang bumitaw siya. Ito ang hindi gaanong napapansin na aspeto ng kontrol ng Russia sa Crimea. Ang kontrol na iyon ay nangangailangan ng mga mapagkukunan, kapwa sa tao at pera. Ayon sa ulat ng Kievan Independent, naglipat ang Russia ng hanggang 800,000 karagdagang mga Ruso sa Crimea mula noong 2014. Kahit bago pa nagsimula ang digmaan sa Ukraine, binibigyang diinan ng mga outlet tulad ng Jamestown Foundation na naglalagak ang Russia ng bilyon-bilyong dolyar sa Crimea upang suportahan ang budget ng peninsula. Noong 2021 lamang, nakatagdang gumastos ang Russia ng $1.2 billion sa Crimea na bumubuo ng 68% ng budget ng rehiyon para lang mapanatiling may sapat na pondo ang peninsula. Isama mo pa ang lahat ng kagamitang militar na naistasyon at nasira sa Crimea at talagang napakalaki ng gastos para sa Moscow. Iyan ang punto ng ginawa ng mga multo. Bawat dagdag na dolyar na kailangan gastusin ng Russia sa Crimea para palakasin ang peninsula ng mga bagong armas at depensa sa himpapawid ay katumbas ng perang hindi magagastos ni Putin para sa mga armas sa mainland ng Ukraine. At hindi basta-basta pwedeng hindi magpadala ng dagdag na armas si Putin sa Crimea. Ang isa punto, 6 na milyong Ruso na kasalukuyang nakatira doon ay maaring makaramdam na pinabayaan sila at maaring magpasya silang hindi na para sa kanila ang manirahan sa isang lalong nagiging aktibong war zone. Kung umalis ang mga Rusong yon, mas lalo pang mawawalan ng kontrol si Putin sa Crimea. Kaya inilalagay ng Ukraine si Putin sa isang sitwasyong walang lusot. Kailangan niyang gumastos pa para sa Crimea o isugal ang pagkawala ng mga taong ginagamit niyang panghawak para igiit ang kanyang pag-aangkin sa peninsula. Sa kahit anong paraan, panalo ang Ukraine. Lumuluwag ang kontrol ni Putin. Tungkol naman sa mga multo, iniisip namin na hindi magtatagal at maririnig natin ang mga bulong-bulungan na babalik sila para guluhin muli ang Crimea mas maaga kaysa sa inaasahan.
At hindi lang sa Crimea lumuluwag ang kontrol at impluwensya ni Putin. Masyado nang kinakalat ni Pangulong Putin ng Russia ang kanyang mga puwersa, lalo na sa Moldova. Ngayon, unti-unti na niyang nawawala ang Transnistria dahil hindi kayang pigilan ng mga nakahiwalay niyang sundalo sa rehiyong yon ang mga reforma ng kanluran sa Moldova. Pumapasok na sa ika-4 na taon ang digmaan sa Ukraine at parehong ginagawa ng magkabilang panig ang lahat ng kanilang makakaya. Bawat pulgada ng teritoryo ay naging isang larangan ng labanan habang ang Ukraine at Russia ay nagtutunggali para sa taktikal, estratehiko at teknolohikal na kalamangan. Pero sandali, umatras muna tayo at pag-isipan ito. Nang magsimula ang tinatawag na espesyal na operasyong militar ng Russia, ang militar ng Ukraine ay maliit kumpara sa laki at lakas ng Russia. Malawakang pinaniniwalaan nun na ang Russia ang may pangalawang pinakamalakas na militar sa buong mundo. At karamihan sa mga analyst ay inisip na hindi tatagal ang Ukraine ng higit sa ilang linggo. Pero heto tayo ngayon. Hindi lang nagawang ipagtanggol ng Ukraine ang kanilang teritoryo, kundi napigilan pa nila ang paglusob ng Russia at nakapagsagawa pa ng mga kontraopensiba na ikinagulat ng buong mundo. Paano ito nangyari? Paano nagawang makipagsabayan ng Ukraine na itinuturing na underdog laban sa isang pandaigdigang superpower? Sa video na ito, dadalhin namin kayo sa mga unang araw ng digmaan, ang mahahalagang taktika at estratehiya na tumulong sa Ukraine na makaligtas at ang mga pag-unlad na nagbago ng takbo ng laban. Pero bago ang lahat, tingnan muna natin kung gaano kalaki ang agwat ng lakas militar nung nagsimula ang digmaan. Ayon sa ulat ng CNN, noong Pebrero 25, 2022, makikita ang ilan sa pinakamalapit na pagtataya ng lakas militar ng Russia at Ukraine noong panahong yon. Tinatayang may humigit kumulang 900,000 sundalo ang aktibong pwersa ng Russia kumpara sa 176,000 ng Ukraine, na nagbibiday dito ng halos 5 beses na mas maraming tauhan na magagamit sa paparating na labanan. Marahil ang pinakamalaking agwat sa bilang ng tauhan ay nasa Air Force, kung saan 5 beses na mas marami ang Russia kaysa Ukraine, na may 165,000 kumpara sa 35,000 kabuuang tauhan. Kapansin-pansin, hindi nagtipon at hindi rin kayang tipunin ng Russia ang lahat ng pwersa nito para pumasok sa Ukraine sa simula ng pananakop. Sa halip, iminungkahi ng ulat na nasa pagitan ng 160,000 at 200,000 sundalo mula sa 300,000 na kabuuang lakas ng hukbong lupa ng bansa ang ginamit para sa pananakop. Sa kabilang panig ng labanan, nagpadala ang Ukraine ng humigit kumulang 120,000 sundalong impanterya. Sa madaling salita, kahit na labis na dehado ang Ukraine sa simula ng digmaan, hindi naman talaga ibinuwas ng Russia ang buong lakas nito, gaya ng madalas na sinasabi na gagawin nila. Bahagi nito ay dahil sa lohistika at kasaysayan. Sa madaling salita, bahagi ng militar ng Russia ay binubuo ng mga sapilitang conscript. Ibig sabihin, mga sundalong tinatawag sa serbisyo sa regular na panahon para maglingkod ng mas maikling panahon kumpara sa mga kontraktual na sundalo. Ayon sa nakagawian, hindi maaaring ipadala ang mga conscript sa labas ng teritoryo ng Russia. Isang patakaran na resulta ng dating Soviet-Afghan na digmaan noong dekada 80, kung saan umabot sa humigit kumulang 670,000 ang mga kaswalti sa loob ng 10 taon. Pagkatapos ng digmaan, hinikayat ng populasyon ng Russia ang pamahalaan na pigilan ang pagpapadala ng mga sundalo sa ibang bansa sa hinaharap, na tila naging ugat na ng patakaran. Maging si Putin ay tila sumusunod sa nakagawiyang ito, kahit na hindi maganda ang record ng bansa sa kasalukuyang labanan. Ngunit marahil ang pinakamalaking dahilan kung bakit hindi dinala ng Russia ang buong hukbong impanterya nito sa Ukraine ay mas naayon sa mga dating taktika at plano. Maaring sabihin na ang digmaan sa Ukraine ay isang paglala, at marahil ay natural na pag-usbong ng isang labanan na nagsimula mahigit 10 taon na ang nakalipas nang inaneksa ng Russia ang Crimea. At sa pangyayaring yon, nagawa ng Russia na sakupin ang isa sa mga reyon ng Ukraine nang halos walang putok na pinakawalan. Sa halip, isinagawa ng militar ng Russia ang isang uri ng kudeta militar. Nagpalipad ng mga piling sundalo sa paliparan ng Sevastopol at nabigla ang lokal na militar at pambansang depensa. Pagkatapos, sinakop ng militar ng Russia ang lokal na pamahalaan, pinalitan ang mga namumuno ng mga tapat sa Russia at nagsimula ng isang huwad na referendum na nagtulak sa Crimea na sumali sa Russian Federation. Noong 2014, ginamit ng Russia ang krisis pampulitika at kaguluhan sibil bilang tabing para sa kanilang pananakop, na tumulong upang mapawalang bisa ang mga posibleng tugon ng Ukraine at mapabilis ang proseso. Nang inanunsyo ng Russia ang pagsisimula ng espesyal na operasyong militar noong Pebrero 2022, sinubukan ni Putin na ulitin ang taktika. Sa pagkakataong ito, tinarget niya ang mismong pinuno ng buong pamahalaan ng bansa sa Kiev. Sa isipan ni Putin, may karapatan ng Russia sa Ukraine, kapwa sa politika at kultura. At dapat sana ay tuwang-tuwa ang mga mamamayang Ukrainian na muling mapabilang sa federasyon. Naniniwala siya na ang sentro ng bansa ay hindi naman talaga magbibigay ng higit pa sa kaunting paglaban lamang. Kahit na maraming administrasyon at mga independenteng ahensya ang naglabas ng mga mungkahing plano na naghahanda na ang Russia para sa isang pananakop. Naniwala si Putin na ang pagbibigay ng babala ay magtutulak lang sa Ukraine na ilipat ang karamihan ng kanilang pwersa sa pinagtatalunang rehiyon ng Donbas, imbes na palakasin ang Kiev. Bahagya lang siyang tama. Sa unang araw ng digmaan, naglunsad ang Russia ng pag-atake mula sa 2 direksyon sa Kiev, kasama ang isang maliit na pangkat ng mga espesyal na pwersang militar ng Russia, sakay ng humigit kumulang 34 na helicopter bilang unang unit na umatake at lumapit sa kabisera ng Ukraine sa pamamagitan ng himpapawid. Ang misyon ng mga 200 hanggang 300 sundalong, ito ay sakupin ang Hostomel Airport, ang pinakamalaking paliparan na nagsisilbi sa Kiev at may malaking kapasidad para tumanggap ng mga military transport. Ang pag-atake ay magmumula sa Belarus o Masyak mula sa Minsk, na halos 1 oras lang ang layo mula sa Kiev sa pamamagitan ng himpapawid. Halos sabay din, inilunsad ng Russia ang opensiba nito sa lupa mula sa Belarus at Russia. Sinusubukang itulak ang kanilang mga mekanisadong unit para marating agad ang paliparan. Ang plano ay nauwi sa isang sakuna mula pa sa simula. Halos hindi na nagsimula ang pagsalakay sa himpapawid dahil malalaking kaswalti na agad ang tinamu ng mga puwersa ng Russia bago pa man sila makalapag malapit sa paliparan at magsimulang lumaban para sakupin ito.
Binarricade ng mga tropang Ukranyano ang runway, kaya hindi nagamit ng anumang sasakyang panghimpapawid ito para sa paunang pagsalakay. Ang kakaunting depensa laban sa himpapawid ng paliparan ay nagawang pabagsakin ang hindi bababa sa 4 na sasakyang panghimpapawid bago tuluyang nadaig ang mga Ukranyano at napilitang sumuko o umatras. Sa kabila nito, nagawa pa rin ng mga Ukranyano na maantala ang pagsakop ng mga Ruso sa paliparan ng ilang oras. Sapat na panahon para mailipat nila ang ilan sa kanilang mga mekanisadong puwersa mula sa mga kalapit na lugar. Ang mga puwersang Ruso na dapat sana ay darating sa pamamagitan ng lupa ay matinding na antala. Pinaghandaan ni Putin ang ganoong sitwasyon sa pamamagitan ng di umano'y pagpapadala ng 1 hanggang 5,000 sundalo gamit ang sasakyang panghimpapawid. Gayunpaman, muling binomba ng militar ng Ukraine ang runway dahilan upang ito ay tuluyang hindi magamit at napilitan ang mga planong karagdagang puwersa na umatras. Dahil sa isang paliparan na okupado, ngunit hindi nila magamit at mga sundalong panlupa na nakaranas ng mas matinding paglaban kaysa inaasahan, hindi nakapag-adjust ang mga tropang Ruso sa bagong sitwasyon. Dito, napapasok ang pagkakaiba sa kagamitan ng Russia at Ukraine at kung paano nagawang lampasan ito ng huli. Marahil ang pinakakapansin-pansing kalamangan ng Russia laban sa Ukraine sa simula ng digmaan ay ang kahangahangan nitong arsenal ng mga sasakyan. Ang Russia ay may humigit kumulang 15,000 siyam na raang ng mga armored fighting vehicles kumpara sa 3,300 ng Ukraine. Mga 10 beses ang dami ng military aircraft at halos 17 beses na mas marami ang mga helicopter. Ngunit wala sa mga kagamitang ito ang naging mahalaga sa kalaunan. Bagamat mas malaki ang arsenal ng mga tangke ng Russia, hindi ito masyadong nagamit sa simula ng pananakop. Masyadong mabilis ang pag-usad ng mga tropang Ruso higit sa ikabubuti nila sa simula ng digmaan, kung saan sinubukan ng militar na sakupin ang Ukraine sa halos 3 harapan ng sabay-sabay. Ang mga tangke ang pinakamabilis sa lahat ng sasakyang militar, kadalasan ang mga squad ng tangke ay walang kasamang support vehicles at infantry na nagpapabagal sa kanila. Ito rin ang naging dahilan ng kanilang pagbagsak. Dahil walang mahalagang anti-air support sa paligid, madaling matarget ng artillery at drones ng Ukraine ang mga tangke ng Russia na nagdulot ng matinding pinsala. Ang mga main battle tank ng Russia, ang T-80 at T-70 ay nagmula sa mga disenyo ng Soviet mula pa noong pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ang doktrinang pandigma ng Russia ay nagbigay diin sa paggawa ng mga tangke na mas maliit, mas magaan at mas magaling imanyobra kumpara sa mga tangke ng kanluran. Ang disenyo na ito ay nagpahirap na tamaan sila sa labanan. Ngunit may mga kompromiso sa lakas at kakayahang makaligtas kumpara sa mga sasakyang mabigat ang armor ng NATO. Upang makamit ang mas maliit na anyo, gumamit ang mga tangke ng Russia ng auto-loader system na nagtanggal ng pangatlong miyembro ng crew. Gayunpaman, nagdulot din ang disenyong ito ng mga seryosong kahinaan. Ang autoloader ay nag-iimbak ng mga bala sa isang bilog sa paligid ng torete na may mga bahagi na manipis lang ang armor. Pinalala pa ito ng mas maliit na laki ng tangke. Kaya madalas na nakakalat lang ang dagdag na bala sa loob ng katawan at torete sa labas ng mga compartment na may makapal na armor. Dahil sa kakulangan ng compartmentalization, naging mas madaling sumabog ng malala ang mga tangke ng Rusya. Ang tumatagos na bala o anti-tank mines, kahit mula sa itaas o ibaba, ay maaring magsindi ng mga ekstrang bala na nagdudulot ng sunod-sunod na pagsabog na tinatawag na Jack-in-the-Box effect. Ang kahinaang ito ay nanatili sa mga disenyo ng tangke ng SUAS Rusya, kabilang na ang mga T-70M. Sinusubukan ng T-70M natugunan ang isyung ito gamit ang mga makabagong safety features tulad ng paglalagay ng karamihan sa mga ekstrang bala sa likod ng tor na may blowout panels katulad ng sa mga western na tangke. Gayunpaman, kung epektibo nga bang natutugunan ng mga pagbabagong ito, ang mga depekto sa disenyo ay nananatiling paksa ng diskusyon. Habang napigilan ng katotohanan ang paunang aerial invasion sa Kiev, ay salungat sa plano, nanatili pa ring may malaking kalamangan sa bilang ang Russia malapit sa kabisera ng Ukraine. Gayunpaman, ang militar ng Russia ay gumagawa ng sunod-sunod na pagkakamali sa lohistika at taktika mula pa noong simula ng pananakop. Una, nagkaroon ng nabigong aerial invasion sa Hostomel. Walang sapat na dahilan para maniwala na ang ganitong kapangahas na estratehiya ay magdudulot ng positibong resulta. Ginamit na ni Putin ang parehong galaw para sakupin ang Crimea, kaya ang pag-uulit ito sa mas malaking saklaw laban sa parehong bansa, makalipas lang ang wala pang isang dekada, ay tila hindi akma para sa isang sinasabing maingat na pinuno na nagsilbi rin sa KGB. Sa parehong paraan, ang militar ng Ukraine ay dating bahagi mismo ng Unyong Soviet. Ang decapitating strike na isinagawa sa Crimea at sinubukan sa Kiev ay bahagi ng mas malawak na playbook ng militar ng Soviet dahil ito ay naipatupad na noon 2 beses, sa Prague at Kabul. Ang mga opisyal ng Ukraine ay tinuruan kung paano mag-isip tulad ng mga Soviet. Kaya sa isang paraan o iba pa, malamang na alam nila ang taktikang yon. Bukod pa rito, nagsimulang tumanggap ng mahalagang pagsasanay mula sa mga puwersa ng NATO ang militar ng Ukraine pagkatapos ng 2014. Kaya mas naging handa sila na lumaban sa isang kalaban na maaring magkaroon ng kaunting kalamangan sa himpapawid tulad ng Russia. Pangalawa, matapos mapigilan ang unang tangka ng pananakop, tila hindi handa ang Russia sa laki ng digmaan na pinasok nito kahit pa sila ang agresor. Halos dumaan ang mga konboy ng militar sa mga teritoryong hindi pa nasasakop para makarating sa harapan. Kaya nagkaroon ng sapat na pagkakataon ang militar ng Ukraine na atakihin sila mula sa malayo. Mas malala pa, tila pursigido ang mga konboy na maglakbay ng sunod-sunod sa isang linya na naging isang napakalaking pagkakamali. Kung masira ang unahan at hulihan ng konboy, mas mahihirapan ang natitirang mga sasakyan na bumuo ng nagkakaisang depensa at madali silang mapipinsala. Nagawang pabagsakin ng Ukraine ang isang konboy na may 100 sasakyan.
gamit ang mismong estratehiyang ito na nagpapakita kung gaano kalaking pagkakamali ang nagawa ng Russia sa kanilang taktikal na pagpaplano. Pangatlo, hindi talaga nagawang palibutan ng Russia ang Kyiv mula sa lahat ng panig. Nanatiling bukas ang timog ng lungsod para sa mga karagdagang puwersa. Kaya nagpatuloy ang tuloy-tuloy na daloy ng bala at kagamitang militar ng Ukraine papasok at palabas ng lungsod. Bukod pa rito, nagawa ng militar ng Ukraine na paisa-isang patamaan ang mga sumasalakay na Ruso mula sa likuran at maipit sila sa pagitan ng mga puwersang Ukrainian at ng lungsod. Samantala, ang bahagi sa hilaga ng lungsod ay binabagtas ng ilog Dnipro at mga sanga nito na kontrolado ng magkakasunod na hydroelectric at irigasyon ng mga dam. Binuksan ng mga Ukrainian ang ilan sa mga dam na ito na lubos na binago ang tanawin sa paligid ng kanilang kabisera, kung saan ang pasukan sa lungsod ay halos nahati ng ilog at kakaunti na lang ang natitirang mga daanan papunta sa hilagang kanluran. Kung saan ang mga sanga ng Dnipro ay binaha, biglang naging mas mahirap para sa Russia na maghatid ng mga bagong supply sa bahaging yon ng frontline. Pang-apat, ang mga Ukrainian ay may suporta na mula sa NATO bago pa opisyal na magsimula ang digmaan. Pagkatapos ng aneksasyon ng Crimea, nagsimula ang Ukraine na imodernisa ang kanilang militar, na kinabibilangan din ng pakikipagtulungan sa NATO para makakuha ng mas modernong kagamitan. Bilang bahagi nito, nagbigay rin ang NATO ng mahalagang military intelligence tungkol sa mga galaw ng Russia sa paligid ng Ukraine na naging sapat upang makabuo ng maagang babala para sa NATO at Ukraine tungkol sa posibleng pag-atake ng Russia. At habang napag-usapan na natin ng mahaba kung paano nakatanggap ang Ukraine ng dekalidad na kagamitan mula sa NATO sa panahon ng digmaan, at babanggitin pa natin ang ilan sa mga iyon mamaya. Ang mga unang donasyon ay nagsimula na bago pa man ang Pebrero 2022. Isang pahayag na inilatala ng mga opisyal ng US at Ukraine noong 2018, 4 na taon bago ang pananakop, ay naglalaman ng anunsyo na ang US ay nagkakaloob ng mga anti-tank Javelin system. Sa parehong paraan, nagsimulang magpadala ang UK ng mga anti-tank na ENLO sa Ukraine noong Enero 2022, isang buwan lang bago magsimula ang pananakop. Ibig sabihin nito, naghahanda na ang Ukraine na protektahan ang kanilang teritoryo at malamang na itinuturing ng lahat ng kasangkot na partido na nalalapit na ang digmaan. Ang mga Javelin at ENLO ay napatunayang kasing halaga ng mga taktika ng Ukraine. Dahil kaya nilang tamaan ang mga sasakyang militar ng Russia mula sa malayo at magdulot ng malaking presyon sa mga sumasalakay na tropa. Dahil sa sunod-sunod na kabiguan, tumagal lamang ng isang buwan at 2 linggo ang pagkubkob sa Kiev. Opisyal na umatras ang militar ng Russia noong 8 ng Abril 2022 at sinabi ng Ukraine na napalaya nito ang buong hilagang bahagi ng teritoryo nito. Makalipas lamang ang ilang sandali, napilitan ng mga Ruso na muling magtipon sa Eastern Front sa lugar ng Donbas at hinarap din nila ang halos parehong mga problema doon dahil hindi na gaanong nanganganib ang kabisera ng Ukraine. Kahit patuloy na gagamitin ng Russia ang mga long-range drone at missile para bombahin ang lungsod sa buong digmaan, maaari nang ilipat ng Ukraine ang karamihan sa kanilang depensa sa silangan. Ang dagdag na 1.5 buwan ng pagtagal sa pananakop ay nagbigay daan din sa NATO na magsimulang magpadala ng mas maraming kagamitan. Kasama rito ang halo ng mga sandatang mula pa noong panahon ng Soviet na mayroon ang mga bansa ng NATO at kanilang mga kaalyado gaya ng binagong T-72. Ang Poland, Netherlands, Denmark, US at Czech Republic ay nag-donate ng humigit kumulang 400 at 70 na inayos o binagong mga tangke na may karanasan na ang Ukraine sa paggamit. Ang mga mas modernong sandata tulad ng mga bagong disenyo ng artilyera ay napatunayang kasing bagsik din sa reyon ng Donbas. Sa madaling salita, ginamit ng mga bansa sa NATO ang digmaan sa Ukraine para subukan ang kanilang mga bagong sandata sa totoong sitwasyon. Kahit hindi nagtagumpay ang militar ng Russia na gumawa ng makabagong mga estratehiya, mayroon pa rin silang ilan sa mga pinakamodernong kagamitan sa militar. Nagbigay ito sa NATO ng aktwal na mga sukatan na magagamit nila sa pagdidisenyo at pagpapabuti ng kanilang mga arsenal. Isang halimbawa ng mga donasyong kagamitan na nagsimulang baguhin ang takbo ng laban ay nagmula sa isang larangan kung saan may malinaw na kakulangan ang Ukraine sa buong digmaan, ang artilyera. Ang Rusya ang pinakamalaking tagagawa sa mundo ng mga baterya ng artilyera, mga towed howitzer at self-propelled artillery, pati na rin ng mga bala ng artilyera na 3 beses ang produksyon kumpara sa buong NATO. Ibig sabihin nito, maaari nilang gamitin ang taktika ng dami upang lumika ng matinding presyon at sumulong sa Ukraine. Ang Pransya ang nagbigay ng isa sa pinakamalalaking sagot sa estratehiyang ito, lalo na noong mga unang buwan ng digmaan. Ang Caesar ay isang Pranses na howitzer na nakakabit sa truck na may 155 mm na may kasamang Advanced na Fire Control System o FCS. Kaya nitong magpaputok ng 6 na bala sa loob ng 2 minuto bago mabilis na lumipat ng pwesto para sa kaligtasan, kahit na maaari rin itong manatili sa pwesto kung kinakailangan. Sa kabuuang kapasidad na 18 na bala na sakay, ang Caesar ay nag-aalok ng pambihirang liksi at kakayahang makaligtas sa gitna ng labanan. Dahil gumagamit ang truck ng 6x6 o 8x8 na wheel chassis, mas mabilis, mas madaling imanyobra at mas matibay sa tama ang buong sistema kumpara sa truck howitzer tulad ng ginagamit ng US at Russia. Bukod pa rito, ang digital FCS, mabilis na rate ng pagpapaputok at mabilis na oras ng pag-deploy at pag-redeploy ay nagbibigay daan sa Caesar na halos mabilis na makapasok at makalabas sa larangan ng labanan. Maaring makarating ang artilyerya sa destinasyon nito, hanapin ang mga target, maglunsad ng mga bala at agad na umalis sa loob lamang ng ilang minuto. Idagdag pa rito, ang katotohanan ang Caesar ay may maximum na abot na humigit kumulang 25 milya na mas malayo kaysa sa mga sandata noong panahon ng Soviet. Kaya isa itong banta na halos nangungguna sa klase nito. Mapipigilan nito ang mga puwersang Ruso na makapagsagawa ng kontra-atake sa pamamagitan ng pagtukoy sa pinagmulan ng putok gamit ang triangulation. Matatabunan ang kalamangan sa abot ng Caesar kapag ipinakilala na ang artileryang may tulong ng ramjet na may theoretical na abot na halos 100 milya. Habang ang Alemanya at Boeing ay sumusulong sa mga disenyong pinapagana ng ramjet, ang mga 155 mm na bala na kasalukuyang ibinibigay sa Ukraine ng Rheinmetall ay may abot na humigit kumulang 100 kilometro o 62 milya at wala pang ramjet na teknolohiya.
Gayunpaman, ang mga bala na may mas mahabang abot na ito ay nagbibigay pa rin ng malaking dagdag sa kakayahan ng artilerya ng Ukraine na inilalapit sila sa mga tradisyonal na missile tulad ng ATACMS pagdating sa abot. Ang track record ni Caesar ay magpapatibay sa dalawang haligi ng makabagong digmaan, abot at mobilidad. Hanggat kayang gamitin ng Ukraine ang mga sandata na mas malayo ang abot o mas mahusay magmaniobra kaysa sa mga katapat na Ruso, maaari silang manatiling isang hakbang sa unahan. Pero may ikatlong mahalagang salik na nagbigay daan sa Ukraine para manguna ekonomiya. Nakakuha ang Ukraine ng mahigit $50 bilyong na donasyon mula sa NATO. Maging ito man ay direktang pinansyal na tulong o kagamitang militar at bala, pati na rin ang makataong tulong. Pinayagan nito ang bansa na ituon ang kanilang pagsisikap sa ibang bagay at sabay pa rin makasabay sa paggastos ng Russia na umabot ng halos $40 bilyong noong 2024. Mas mahalaga pa, nagawa ng Ukraine na makalikha ng mas epektibo ngunit mas murang mga sandata, mga drone. Ang digmaan sa Ukraine ay nagdulot ng pagdami ng maliliit na drone tulad ng mga ginagamit sa libangan at pagkuha ng video para sa layuning militar. Ang karaniwang drone ay maaring nagkakahalaga lamang ng ilang libong dolyar at ang mas malalaking agricultural drone na may mas mataas na kapasidad para magdala ng anti-tank mines, mas magagandang pampasabog o mas maraming drone ay umaabot ang presyo sa $10,000 dolyar. Kapag pinagsama sa napakamurang granada at anti-tank bombang, epektibo pa rin laban sa mga sasakyan at sundalo, ang isang drone ay kadalasang mas mura kaysa sa bagay o taong tinatarget nito. Para lalong lumala ang sitwasyon para sa Rusya, wala itong gaanong panlaban sa ganitong uri ng digmaan. Ang mga teknik sa jamming ay nagdulot ng teknologikal na paligsahan sa pagitan ng dalawang bansa, kung saan ang mga sistema ay nagbabanggaan at paulit-ulit na muling kinauunlad buwan-buwan. Ang Rusya ay maaari lamang gumamit ng mga dedikadong anti-air system na nagkakahalaga ng daang-daang libong dolyar bawat misil para pabagsakin ang isang drone. Dahil dito, ang pagpapakawala ng Ukraine ng sunod-sunod na mga drone ay nagsimulang magdulot ng malaking pinsala sa kagamitang militar at budget ng Rusya. Ang isang drone na nagkakahalaga ng $10,000 nakakawasak ng tangke na $250 milyon ang halaga o napapabagsak gamit ang misil na nagkakahalaga ng $100,000 ay laging sulit para sa Ukraine kahit pamawalan sila ng 10 drone sa bawat matagumpay na tama. Ang drone warfare din ang naging paraan ng Ukraine para muling makuha ang kontrol sa kanilang baybayin. Napilitan ang Russian Black Sea Fleet na itigil ang kanilang blockade sa daungan ng Odessa noong Nobyembre 2023 matapos ang sunod-sunod na pag-atake ng mga drone ng Ukraine at mga long-range missile sa mga barko at refueling ports sa Crimea. Nag-prototype at nag-deploy din ang Ukraine ng kauna-unahang sea kamikaze drone sa mundo na idinisenyo para lumangoy papunta sa target nito. Ang mga pag-atake sa gabi sa mga barko ay nagpatumba sa flagship ng fleet at sumira sa marami pang iba. Ang pagbubukas muli ng akses sa dagat ay magpapahintulot sa Ukraine na buhayin muli ang kanilang pag-export dahil isa sila sa pinakamalalaking exporter ng butil sa mundo. Ang pagbabalik ng kalakalan sa dagat sa antas nito bago ang digmaan kahit isang taon pa lang mula nang magsimula ang digmaan ay nagpakita kung gaano kaliit ang pressure na kayang ibigay ng Russia sa isang bansang halos walang navy. Panghuli, nariyan ang usapin tungkol sa sinasabing kalamangan ng Russia sa himpapawid. Sa totoo lang, hindi talaga nagawa na makuha ng Russia ang ganap na kontrol sa himpapawid laban sa Ukraine. Ang mga Air Force ay nagsasagawa ng karamihan sa kanilang mga misyon malapit sa mga hangganan ng Russia at hindi lumalayo mula sa himpapawid ng Russia. Ito ay dahil nagawang bigyan ng NATO ang Ukraine ng multi-layered na anti-air system sa buong bansa. Gumamit ito ng mga Patriot batteries at missiles, drones, man-portable launchers at iba't ibang surface-to-air missile systems para i-disable ang mga radar ng kalaban, guluhin ang mga targeting system o pabagsakin ang mga drone. Dahil protektado ng malawak na kalasag, ang engagement range para sa mga puwersa ng Russia ay kadalasang mas mababa kaysa sa maximum range ng bawat bahagi nito. At dahil ang Russia ang agresor, bawat piraso ng kagamitan ay laging nasa panganib dahil maaaring pagsamahin ng Ukraine ang kanilang mga anti-air system sa mga eroplano at drone para magdagdag pa ng isa pang layer ng depensa. Dahil sa nakakagulat, nakakulangan ng pagpaplano at labis na pag-asa sa mga sistemang hindi pa nasusubok ng panahon, masasabi nating ang Russia ay pumapalpak dahil na rin sa sarili nitong kakulangan sa inobasyon at estratehiyang militar. At hindi naman talaga gumanda ang sitwasyon para sa Russia mula nang magsimula ang digmaan. Nagsimula nang magpadala ang NATO ng mas modernong kagamitan sa bawat bagong donasyon at nagawa ng Ukraine na makabuo ng sariling industriya ng paggawa ng drone. Samantala, patuloy na dumarami ang mga kaswalti ng Russia hanggang sa napilitan na itong gumamit ng mga sundalong North Korean para madagdagan ang kanilang bilang. Isa itong palatandaan na maaaring malapit na ang katapusan ng digmaan. Pero ano sa tingin mo? Magagawa kaya ng Ukraine na tuluyang mapaalis ang Russia? Salamat sa panonood at mag-iwan ng komento sa ibaba. Ngayon, panuurin mo na ang totoong dahilan kung bakit sinimulan ng Russia ang digmaan sa Ukraine na sa wakas ay isiniwalat na. O kaya naman, i-click mo na lang ang isa pang video na ito.